Mr. Silent Channel. Kabanata 571 hanggang 580. Para sa pinakamagandang damit ng kababaihan, sina Guyu at Xu Xiaoyan ay pumasok sa primaryang halalan sa panig ng Shrek Academy, at si Lezengyo ay pumasok sa primaryang halalan sa panig ng kalalakihan. Kasama siya sa mga pinakagwapong lalaki. Sa 10 pinakamagagandang babaeng primarya, napili lahat sina Guyu, Ye Xinglan, Xu Xiaoyan, at Lin Yuhan. Ang sayaw ni Guyu ay sobrang nakakagulat na siya ay isang hit pa rin kahit na siya ay bahagyang mas mababa sa kanyang dalisay na hitsura. Ang susunod na hakbang ay ang sesyon ng pagboto. Sa huli, si Tang Wulan ang nanalo ng pinakamahusay na bihis na lalaki, at siya at si Guyu ay nanalo ng pinakamahusay na poster ng sayaw na magkasama. Ang pinakamagandang bihis na babae ay si Guyu, at ang pinakamagandang babae ay wala sa kanila. Siya ay isang magandang babae mula sa Star Luo Empire sa loob ng 2 dekada. At ang nanalo sa pinakagwapong lalaki ay kahanga-hanga, isang malamig at mapagmataas na lalaking Diyos, sumasayaw sa kalangitan na may yelo at nyebe. Nang dumating si Wu Zhangkong sa entablado upang tanggapin ang parangal, malinaw na nakita ni Tang Wulan na bakas ng kahihiyan ang sumilay sa kanyang mga mata. Tinatayang ito ang unang pagkakataon na naranasan ni Teacher Wu ang ganitong sitwasyon. Kung wala si Lao Kai, marahil ay wala rin siya sa entablado. Ang mga premyo ay talagang wala, ilang specialty lang ng Star Luo Empire. Ngunit sa seryeng ito ng mga aktibidad, ang relasyon sa pagitan ng dalawang misyon sa mainland ay halatang naging mas maayos. Ang ganda talaga ng sayaw mo. Lumapit si Lin Yuhan kay Guyu at nakangiting sinabi, binabati kita sa iyong pagkapanalo. Ngumiti si Guyu at sinabing, maganda rin ang ginawa mo. Magkaharap ang mga mata ng dalawang babae, at malabo ang kislap. Wulan, may oras ka ba bukas? Gusto kitang tanungin ng ilang forging questions. May forging studio, gusto mong mag-practice. Lumingon si Lin Yuhan kay Tang Wulan. Papayag na sana si Tang Wulan, ngunit biglang nagkaroon ng matinding pananakit sa kanyang baywang, umubo siya, at sinabing, bueno, baka hindi na ako maging maganda bukas. Kailangan kong magsanay at may iba pang pagsasaayos. Sa ibang araw, sa ibang araw. Okay. Nakatira ako sa room 521. Maaari mong tawagan ang communication phone na inilagay mo para hanapin ako. Kapag pumapasok sa dagat, walang signal para sa lahat ng komunikasyon na gabay sa kaluluwa, tanging ang mga komunikasyon ng bawat silid sa barko. Mabuti. Umalis si Lin Yuhan ng ayaw, at pagkatapos ay binawi ang kamay ni Guyu sa likod na baywang ni Tang Wulan. Tumingin si Tang Wulan sa kanya, tumangala din ito sa kanya. Maasim, maasim. Saan nahulog ang bote ng suka? Tumawa si Lezengyo, at habang nakangiti, tumakas muna siya. Ang piging na ito ay napakamatagumpay, at ang mga miyembro ng mga delegasyon mula sa Daoluo Continent at Xingluo Continent ay naging magkakilala. Ang pagkakakilanlan ng mga miyembro ng misyon ay napakakomplikado. May mga tao, magsasaka, industriya at komersyo, at syempre ang pagpapalitan ng kapangyarihang panlaban ay kailangang-kailangan. Nang marinig ni Tang Wulan ang mga salita ni Wu Changkong, ang magkabilang panig ay may napakalakas na Mecha Division at Battle Armor Division na nakikilahok sa exchange activity na ito. At ang kinakatawan nila ay natural na ang akademya. Mula sa nakaraang pakikipag-ugnayan, naramdaman ni Tang Wulan na kahit na ang mga mag-aaral ng Xingluo Royal Academy ay magagaling, maaaring hindi sila mas mahusay kaysa sa kanila kapag may agwat sa edad. Kung tungkol sa tiyak na komunikasyon, malinaw naman na hindi ito sasakay, syempre, hindi ito ibinukod sa board. Bumalik sa cabin, hinubad ang mga damit na ibinigay sa kanya ni Guyu, at isinabot ang mga damit sa aparador sa silid. Ang umuugong sa isip ni Tang Wulan ay ang matikas, marangal at ligaw na sayaw ni Guyu. Hindi niya inaasahan na may ganoong side si Guyu, ngunit kailangan niyang aminin na iba si Guyu sa oras na iyon, at ang nakakagalaw na sayaw na iyon ay malalim na nakatatak sa kanyang puso. Pagkatapos magpalit ng damit na karaniwan kong isinusuot, mas komportable ako kaagad. Binuksan ni Tang Wulan ang pinto ng balkonahe upang pumasok ang simoy ng dagat sa silid. Hamampot sa mukha ang malamig na simoy ng dagat, sobrang komportableng ihip sa katawan. Huminga ng malalim si Tang Wulan ng basang hangin at tumangala sa langit. Hindi maganda ang panahon ngayon. Kung wala ang nagniningning na mga bituin at buwan, ang dagat ay napakaitim, at ang huni ng mga alon ay maririnig lamang, ngunit may dagdag na pakiramdam ng katahimikan na nagpapalabas sa katawan. Iba talaga ang outside world. Nagsimula na siyang maging maswerte na makasali sa kaganapang ito. Sa lahat ng mga bagong bagay na nakita niya pagkatapos makasakay sa bangka, ang kanyang masikip na heartstrings ay nakaka-relax dahil sa kanyang pagsasanay. Naglalakad papunta sa balkonahe, nakahawak sa rehas gamit ang dalawang kamay, ang mga mata ni Tang Wulan ay kumikislap ng lilang liwanag, pinaikot ang Purple Magic Pupil upang tumingin sa bangka. Ang Purple Magic Pupil ay talagang napaka-epektibo sa pagpapahusay ng paningin. Sa tulong ng mga ilaw sa bangka, tanaw niya ang dagat sa ibaba. Ang gabi ay nagdilim sa dagat, hindi mahanap ang liwanag, ngunit puno ng misteryo. Ang dagat ay ang pinakamalawak na lugar sa mundo. Noong nasa klase ang kolehiyo, halos 70% daw ng ibabaw ng planetang kinalalagyan nila ang sakop ng dagat.
Planet, ang konsepto na ito ay talagang kawili-wili. Hindi ko alam kung ano pang planeta ang nasa labas ng mundo bukod sa planetang Daulu o continent. Ang astronomy, isang bagong paksa, ay nagsimulang umunlad ng unti-unti, at sinimulan ng mga tao na subukang obserbahan ang labas ng mundo sa pamamagitan ng mga teleskopyo na may mataas na kapangyarihan. Sa kasamaang palad, si Tang Wulan ay lubhang interesado, ngunit dahil sa mabibigat na pagsasanay at mga gawain sa pag-aaral, hindi siya nakipag-ugnayan sa aspetong iyon. Kung paanong ang kanyang isip ay puno ng pag-iisip, biglang naramdaman ni Tang Wulan ang paghigpit ng kanyang leeg, at ang kanyang buong pagkatao ay lumilipad na parang ulap at hamog. Hindi maganda. Ang isang malakas na pakiramdam ng krisis ay kumalat sa kanyang katawan sa isang iglap, at hindi niya namamalayan na pinakilos ang kanyang kapangyarihan ng kaluluwa, ngunit natagpuan ang isang kakaibang enerhiya na dumadaloy sa kanyang katawan, na pinutol ang komunikasyon sa pagitan ng kanyang sarili at ng kapangyarihan ng kaluluwa. Ang dugong umaagos sa katawan ay gustong pilitin ang paglaban. Ngunit namamanhid ang likod ng leeg, naiipit ang vital part, at biglang sumakit ang buong katawan. Bagamat hindi siya matanda, hindi pa siya nakakaranas ng krisis na sitwasyon noon. Sa sitwasyong ito, hindi siya nagpanik. Patuloy na magtrabaho ng husto upang mapakilos ang kanyang sariling sigla at kapangyarihan ng kaluluwa. Maghanap ng mga pagkakataon upang makatakas. Siyempre, hindi lilipad ang tumatalon na katawan. Pagkatapos magmadaling lumabas sa guardrail, agad itong babagsak, mabilis na babagsak. Sa isang puff, ang buong katawan ay nanlamig at nahulog sa dagat. Sa isang iglap, naramdaman na lamang ni Tang Wulan na ang kanyang buong katawan ay nabasa sa tubig dagat, at ang liwanag sa paligid ay biglang lumabo. Ang malaking kamay na iyon ay patuloy na kinukurot ang likod ng kanyang leeg, at pilit na pinipilit siyang lumubog sa ilalim ng tubig. Ang sariling timbang ni Tang Wulan ay higit pa sa karaniwang tao, at sa oras na ito, ang mataas na densidad ng katawan ay hindi nagdudulot ng mga benepisyo kundi mga disadvantages, at mabilis siyang lumubog na parang bato. Hindi na makahinga. Pinipigilan lamang ni Tang Wulan ang kanyang hininga, pilit na nagpupumiglas, ngunit sa anumang kaso ay hindi niya maalis ang malaking kamay sa likod ng kanyang leeg. Ang kanyang paningin ay naging malabo at itim na itim. Ang kapangyarihan ng kaluluwa at kapangyarihan ng dugo sa katawan ay pinigilan, at hindi siya makahinga. Isang pakiramdam ng depresyon ang sumunod. Nariyan ang pressure na dala ng patuloy na paglubog sa mas malalim na bahagi ng dagat. Mamamatay ka na ba? Hindi mahuhulaan ni Tang Wulan kung sino ang nananakit sa kanya, ngunit walang duda na ang taong ito ay mas malakas kaysa sa kanya. Para wala na siyang kakayahang lumaban. Hindi makasigaw, hindi makahinga, ang napakalaking pressure ng tubig ay damiin sa kanyang katawan, sapat na ang kanyang lakas, ngunit nang hindi siya makahinga, ang pressure ay nagdiin sa oxygen sa kanyang katawan upang mabilis na mawala, at ang malakas na pakiramdam ng depresyon ay naging dahilan upang ang mga baga ni Tang Wulan ay tila sumabog. Ito ay karaniwang masakit. Sa ilalim ng gayong presyon, ang dugo sa katawan ay nagsimula ng hindi mapakali. Hindi pwedeng ganito, gusto kong mabuhay. Ang matyaga ay biglang susugurin, at ang sariling potensyal ni Tang Wulan ay sumiklab muli sa sandali ng krisis. Isang malabong gininto ang halo ang lumabas sa kanyang katawan, at ang dugo sa kanyang katawan ay biglang kumulo. Ang malakas na chi at pagbabago-bago ng dugo ay nagtulak sa katawan ng gintong dragon na lumitaw kaagad. Medyo nabawasan din ang pressure sa likod ng leeg. Lumitaw ang kapangyarihan ng bloodline ng Golden Dragon King, at bahagyang hamina ang inis sa pagkulo ng dugo. Lumilitaw ang mga kaliskis. Tinamaan ni Tang Wulan ang kanyang mga siko sa kanyang buong lakas. Nakumpleto ng chi at dugo ang kanilang malas sa isang iglap, at ang gintong dragon ay yumanig sa kalangitan at sumabog gamit ang kanyang siko. Kasabay nito, ang katawan ng Golden Dragon Overlord ay pinakawalan. Biglang nagningning ang kaliskis ng buong katawan. Kailangan niya ng pagkakataong makalaya. Hindi pa umaalis ang barko sa itaas, basta't sumugod sa dagat, may posibilidad na mamataan. Sa barkong patungo sa karagatan, ang makapangyarihang misyon ng magkabilang panig ay parang kagubatan. Hanggat nalaman nila, ligtas sila. Bang! Nagkaroon ng muffled sound sa ilalim ng tubig, parang tumama ang kanyang mga siko sa bakal na plato. Kung ang katawan ni Tang Wulan ay hindi sapat na malakas, ang isang ito ay maaaring mabali ang kanyang mga buto. Ang presyon sa malalaking kamay sa leeg ay tumaas ng husto. Ngunit sa oras na ito, sumiklab ang epekto ng Golden Dragon Overlord Body. Ang mga kaliski sa buong katawan niya ay mabilis na kumikislap, si Tang Wulan ay sumugod ng mabangis, at sa tulong ng pag-urong mula sa kanyang mga naunang siko, bigla siyang kumawala mula sa malaking kamay na iyon. Sa tubig, ang lalaki ay biglang tumalikod, iniwas ang kanyang kanang kamay ng marahas, at ang 5 Dark Golden Claw Anino ay lumabas sa halos nakakabaliw na paraan. Sa harap ng krisis sa buhay at kamatayan, ang potensyal ni Tang Wulan ay ganap na sumabog. Ang Golden Dragon Terrifying Claw na ito, na pinalakas ng katawan ng Golden Dragon Overlord, ay tiyak na maituturing na kanyang pinnacle work. Ang isang kuko ay inindayog, at ang dagat ay napunit. At si Tang Wulan, na lumingon, ay nakita rin ang taong kumokontrol sa kanya.
Ito ay isang tao na ang buong katawan ay ipinakita bilang madilim na ginto, at hindi niya makita ang kanyang hitsura, tanging purong madilim na ginto. Si Tang Wulan ay lubos na nagtitiwala tungkol sa Golden Dragon Terrifying Claw. Ito ay isang kombinasyon ng buto ng kaluluwa ng kanyang palad at ng kanyang sariling dugo. Ito rin ang pinakamalakas niyang paraan ng pag-atake. Sa parehong oras ng ang suntok na ito ay inilabas, ang dugo ng malas ay nakipag-ugnayan sa kapangyarihan ng espiritu, halos hatiin ng isang katlo ng kanyang sariling enerhiya kasama ang enerhiya na hinihigop ng ginintoang mapaniil na katawan. Kumpiyansa si Tang Wulan na kahit na siya ay isang makapangyarihang Five-Ringed Soul King, hindi ito madaling harangin ang sarili niyang suntok. Gayunpaman, napatulala siya sa sumunod na sandali. Ang lalaki ay walang intensyon na umiwas sa mukha ng Golden Dragon Terrifying Claw, 5 dark golden light blades ang bumagsak sa kanya, ang mga light blades ay nagkawatak-watik at nabasag, ngunit ang madilim na ginintoang katawan ay hindi nagbago. Bago tumakas si Tang Wulan pataas, isang malaking kamay ang nakabara sa kanyang lalamunan na may bulaklak sa kanyang harapan. Ang katawan ay patuloy na lumubog, at ang blockade sa pagkakataong ito ay pinigilan ang lahat ng dugo na pinakilos ni Tang Wulan. Okay siya, okay siya. Ang direktang tinamaan ng Golden Dragon Terrifying Claw ay walang epekto sa kanya. Mula sa katawan hanggang kaluluwa, malamig na si Tang Wulan, alam niyang natama niya ang bakal na plato. Ang taong ito ay tiyak na hindi siya makakalaban. Napakalakas ng kanyang lakas kaya napakalayo niya. Ang presyon ng tubig sa dagat ay lumalakas, at ang nakaraang outbreak ay naging dahilan din ng mas mabilis na pagkabigo ng Tang Wulan. Ang matinding pressure ay nagpamanhid ng kanyang katawan, at ang depresyon ay nagpasimulang lumitaw ang kanyang utak ng kaunting ulirat. Ang mga kaliskis ng dragon sa ibabaw ng balat ay naroon pa rin, naglalabas ng mahinang ginintoang liwanag, at ang dugo sa katawan ay sinusubukan pa ring umatake, ngunit ang kapangyarihan ng kalaban ay masyadong malakas, wala siyang paraan upang masira ang pagsupil. Nang matapos ito, nagpakita si Tang Wulan ng isang mapait na ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Hindi ko inasahan na mamamatay ako sa karagatang ito ng hindi malinaw. Marahil, sa malapit na hinaharap, siya ay magiging pagkain ng kaluluwang hayop sa dagat, at maging pagkain sa dagat. May itim na itim sa kanyang harapan, at kahit ang dark gold sa katawan ng kalaban ay hindi na nakikita. Ang mga paa ni Tang Wulan ay nagsimulang mag-relax, at ang mga guni-guni ay naging mas seryoso. Tila may nakita siyang madilim na daanan, sa dulo ng daanan, parang may bumabati sa kanya. Sa sandaling ito, biglang lumuwag ang malaking kamay na nakadikit sa kanyang leeg. Sa sandaling bumitaw siya, biglang damaloy ang mga ugat ng dugo ni Tang Wulan, at ang mga ugat ng dugo ay umikot, na naging sanhi ng pagkawala ng kanyang mga guni-guni ng kaunti at siya ay nanimbalik ng kaunting malay. Malabo kong nakikita na may tumataas na figure, habang lumulubog pa rin ang sariling katawan. Akala niya patay na ako. Ang katawan ni Tang Wulan ay nasa napakatinding hypoxic state pa rin sa oras na ito, ngunit ang kanyang survival instinct ay agad siyang naging matino. Kung talagang iniisip ng kabilang partido na patay na siya, darating ang pagkakataong mabuhay. Kinagat-kagat ang dulo ng kanyang dila, sa tulong ng malakas na kilati, mas lalo niyang nagising ang sarili. Hindi niya sinubukang lumutang sa unang pagkakataon, bagkus ay bahagya muna niyang iwinagayway ang kanyang braso upang kontrolin ang kanyang katawan na hindi na lumubog. Kailangan niyang hintayin ang hindi maipaliwanag na kalaban na mas malayo, kung hindi, kapag siya ay natuklasan ng kalaban, siya ay walang alinlangan na mamamatay. Matapos maghintay ng 12-12 segundo ay tila sesabog na ang sakit sa kanyang katawan kaya muling naghahalusinate. Hindi na naglakas loob si Tang Wulan na maghintay pa, muling kinagat ang dulo ng kanyang dila, gamit ang kirot na kirot para maging matino ang kanyang sarili. Para sa mga ordinaryong tao, sa ilalim ng napakalaking presyon ng tubig at matagal na kakulangan ng oxygen, matagal na silang namatay. Ngunit siya ay may dugo ng Golden Dragon King, ang kanyang sigla ay napakatibay, at ang kanyang sariling potensyal ay ganap na pinasigla sa harap ng buhay at kamatayan na krisis. Sa isang marahas na pagwagayway ng kanyang braso, at tubili niyang idiniin na ang maliit na kapangyarihan ng kaluluwa na natitira sa kanyang katawan ay inilipat sa itaas ng agos. Lumaki sa isang coastal city mula pagkabata, ang paglangoy ay wala kay Tang Wulan. Kung tutuusin, medyo mataas ang buoyancy sa tubig dagat, at habang kinokontrol niya ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa para mabawasan ang kanyang timbang, mabilis na lumutang ang kanyang katawan. Ang presyon ng tubig ay nagsimulang gumana, ngunit ang kakulangan ng oxygen ay nagdulot pa rin sa kanya ng hallucinate. Kinagat ni Tang Wulan ang kanyang mga ngipin, buhay at kamatayan ang nasa isang aksyon na ito, anuman ang mangyari, kailangan niyang hawakan ito. Ang dagat ay itim, na walang katapusan sa paningin, walang ibabaw ng dagat, tanging ang kanyang katawan ay maaaring pisilin sa kanyang matiyagang paghahangad. Ang bilis ng chi at dugo ay nagsimulang maging mas mabagal at mas mabagal, at ang kanyang mga paa ay kasing bigat ng tingga, bahagya pa niyang idinausdas ang kanyang mga braso, na nagtutulak sa kanyang katawan upang bumangon ng dahan-dahan. Ang presyon ng tubig ay lumiliit at lumiit, ngunit ang mga galaw ni Tang Wulan ay naging mas mabagal at mas mabagal. Hindi niya alam kung gaano siya kalayo sa dagat. Sa wakas ay hindi na ito makayanan ng katawan, mahinang umindayog ang kanyang mga paa,
at dahil sa matinding kakulangan ng oxygen, hindi na niya nakontrol ang kanyang katawan. Ang high-density na katawan ay binibigatan ng bigat at nagsisimulang lumubog muli. Hindi, umuungal si Tang Wulan sa kanyang puso. Bigla na naman siyang naging matino. Sa sandaling ito, naramdaman na lamang niya na may isa pang pagsabog ng kapangyarihan sa kanyang katawan, at buong lakas niyang iwinagayway ang kanyang mga braso. Sa sandaling ito, ang kanyang mga braso ay natatakpan ng mga gintong kaliskis, at ang kanyang katawan ay biglang bumangon. Ang 15 Golden Dragon King Seal sa kanyang katawan ay sabay na piniga, na parang pinipiga ng mga ito ang pangunahing lakas sa kanyang katawan. Bumungad sa kanya ang gintong liwanag sa kanyang katawan, at bahagyang naibsan ang kaba sa kanyang dibdib. Hinaway-kaway ni Tang Wulan ang kanyang mga braso at sinipa ang kanyang mga binti. Sulyap man ito o kung ano paman, alam niyang ito na ang huling lakas niya, at matatapos din ito kung hindi siya makaalis sa dagat. Ang lakas ng pagpukaw ay sa wakas ay naubos, at ang paghinga ay naging mas at mas mahirap. Hindi ito gumagana, ito ba ay talagang gagana? Huwag. Umuungol sa kanyang puso, pilit niyang piniga ang isa pang puwersa, na muling pinalakas ang bilis ng pag-akyat. Sa wakas, puff, lumabas ang ulo sa tubig. Isang alon ang tumama, dahilan upang sumando si Tang Wulan. Binuka niya ang kanyang bibig ng bigla, at isang buga ng hangin ang agad na sumugod sa kanyang bibig at baga, at kumalat sa buong katawan sa isang iglap. Isang marahas na buntong hininga ang bumungad, at ang kanyang buong katawan ay tila sakam na humihinga. Ang marahas na sakit ay nagmula sa mga paa at kamay at mga bangkay, maging sa mga panloob na organo. Mula sa malalim na dagat na hindi bababa sa ilang daang metro ang lalim, ang mga sintomas na dulot ng mga pagbabago sa presyon ng tubig ay nakaapekto sa kanyang katawan. Ang sobrang hypoxia at ang mga pagbabagong dulot ng pagsipsip ng hangin ay tila napunit din ang kanyang buong pagkatao. Ang pangkalahatang pakiramdam. Nag-aatubili na hinahaplos ang kanyang braso upang pahintulutan ang kanyang sarili na lumutang sa ibabaw, huminga ng matakos sa malalaking bibig, ang dugo sa kanyang katawan ay nagsimulang muling umikot. Hindi kailanman naramdaman ng napakalapit sa kamatayan tulad ng sa nakaraang sandali. Si Tang Wulan ay nakalutang sa dagat, ang kanyang buong katawan ay tila nanlalambot. Ang sakit ng buong katawan, at ang sakit na pakiramdam ng mabali at malukot ay napaungol siya, pero tumatawa siya, oo, tumatawa siya. Ang sakit ay nagdulot sa kanya ng kasiyahan sa sandaling ito. Feeling the pain, at least proves na buhay pa siya. Sa wakas, ang malakas na kakayahan ng katawan sa pagsasaayos sa sarili ay unti-unting naging regular ang sirkulasyon ng qi at dugo, at ang sakit sa katawan ay unti-unting hamina sa pagpapakain ng qi at dugo. Sa oras na ito, iisa lang ang nasa isip ni Tang Wulan. Matapos kumain ng napakaraming pagkain sa loob ng napakaraming taon, sa wakas ay hindi ito nawalan ng kabuluhan. Sa kritikal na sandali, ang kanyang sariling masiglang enerhiya ang nagligtas sa kanyang buhay. Bagamat alam niyang nakaalis na ang barkong patungo sa karagatan, hindi pa tapos ang kanyang krisis. Sa walang katapusang dagat na ito, kung hindi ka makahanap ng bangka, mamamatay ka pa rin. Ngunit sa sandaling ito, nakaligtas siya. Gamit ang kanyang mga braso na kamakaway, kinokontrol niya ang kanyang katawan upang bahagya na siyang lumutang sa dagat, at ang mukha ni Tang Wulan ay puno ng mapait na ngiti. Matagal nang nawala ang dalawang barkong dumadaan sa karagatan. Nakikita man niya ang mga ito, hindi niya akalain na kaya niyang lumangoy hanggang sa bilis ng mga barkong dumadaan sa karagatan sa kanyang pisikal na estado ngayon. Imposible lang yan. Ililibing ka pa ba sa dagat pagkatapos ng lahat? Ang high-density body ay nangangailangan sa kanya na patuloy na lumaban sa bigat upang hindi lumubog. At ito ay natural na patuloy na ubusin ang kanyang maliit na natitirang pisikal na lakas. Bigla siyang may naisip na salita, nagtagal. Sa sandaling ito, ang kanyang mga mag-aaral ay biglang lumiit. Kasi, may nakita siyang dark gold. Ang madilim na ginintuang figure ay lumakad sa dagat ng napakadali, naglalakad ng mahinahon, lumapit sa kanyang direksyon ng hakbang-hakbang. Ito ay ang madilim na ginintuang figure, mga 2 metro at 5 metro ang taas, hindi ang taas ng isang normal na tao, at ang buong katawan ay nababalot ng maitim na ginto, na parang binalutan ng isang layer ng metal. Tapos na. Sinabi ni Tang Wulan sa paos na boses, sino ka? Laging sabihin sa akin, kung kaninong mga kamay ako namatay, tama ba? Ang madilim na ginintuang figure ay kumislap, at sa sumunod na sandali, si Tang Wulan ay binuhat niya palabas ng dagat. Naramdaman na lamang ni Tang Wulan na ang kanyang buong katawan ay nanlalambot matapos ang kanyang katawan ay mahiwalay sa dagat. Kaagad pagkatapos, biglang umihip ang hangin sa paligid niya, at dinala siya ng gintong figure sa himpapawid, lumilipad ng mabilis. Hindi ba niya ako papatayin? Bakit hindi mo ulitin? Si Tang Wulan ay may ilang pagdududa sa kanyang isipan. Makalipas ang maikling panahon, nagulat siya nang makita niya sa di kalayuan ang 2 malalaking barko ng karagatan. Bahagyang ipinikit ni Tang Wulan ang kanyang mga mata, naipon ang kanyang sariling tibay. Handa siyang humanap ng pagkakataon, anuman ang mangyari, na subukang hayaang matuklasan ng barko ang sarili niyang sitwasyon. Gayunpaman, hindi pa niya hinintay ang kanyang paghahanda. Ang dark golden figure ay biglang bumilis, naramdaman na lamang ni Tang Wulan ang isang bulaklak sa kanyang harapan, at huminto ang hangin.
Sa sandaling ang kanyang mga paa ay nasa lupa, ang iba ay nakalutang na sa lupa. Hindi ko pa naramdaman na ganito kaganda ang Earth, kahit hindi pa Earth, at least down to Earth. Nanlabo ang kanyang mga mata at nakita niyang nasa balcony na siya ng kanyang sala, at nakatayo sa tabi niya ang madilim na gintong figure. Ang madilim na ginto ay dahan-daang kumupas, na nagpapakita ng isang pamilyar na mukha. Kayo. Nagkatinginan si Tang Wulan sa takot at galit, ang kanyang mga mata ay madilim, at sa wakas ay hindi na niya ito napigilan at nawala ng malay. Isang mapaglarong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Muye, binuhat si Tang Wulan sa lupa, pumasok sa silid, paulit-ulit na hinubad ang kanyang damit, at inihagis siya sa kama. Tama ang pinili ko. Medyo humanga na sabi ni Makino. Siyempre siya ang nakahuli kay Tang Wulan at dinala si Tang Wulan sa kailaliman ng dagat. Ang bigat at densidad ng katawan ni Tang Wulan ay dati niyang kilala. Ngunit nang lumubog siya sa malalim na dagat, nagawang makawala ni Tang Wulan mula sa sarili niyang mga kamay, ngunit nagulat pa rin siya. Alam mo, ang paglilinang ni Tang Wulan ay malayo sa kanya. Sa gayong mga kalagayan, maaari siyang makalaya at umatake, na hindi niya inaasahan. Pagkatapos noon, binitawan ni Muya si Tang Wulan, syempre kusa. Sinadya niyang bitawan si Tang Wulan nang may kaunting malay pa siya, upang makita kung ang kanyang katawan ay patuloy na makakayanan. Naranasan na niya ang parehong sakit noon. Naalala niya na noong mga oras na iyon, sa wakas ay nagpupumilit na siyang maabot ang itaas na bahagi na wala pang 30 metro bago siya hindi na nakapagpatuloy at nasa bingit na ng kamatayan. Ang kanyang God-level mecha ay nasa ilalim ng tubig, tahimik na pinagmamasdan si Tang Wulan, at kapag ang vital signs ni Tang Wulan ay mababa na sa isang tiyak na antas, siya ay maliligtas kaagad. Matapos lumutang si Muya, napagmasdan niya sa pamamagitan ng God-level mecha na si Tang Wulan ay talagang hindi gumagalaw at hindi piniling lumutang sa unang pagkakataon. Akala niya ay hindi na ito makayanan ni Tang Wulan, ngunit hindi nagtagal ay napagmasdan niya na hindi na siya lumubog, ngunit kinokontrol ang kanyang katawan gamit ang kanyang mga kamay. Nasa bingit na siya ng buhay at kamatayan, at maaari pa rin niyang magkaroon ng kamalayan na ito, alam na maaari niyang iligtas ang kanyang sarili pagkatapos na siya ay malayo. Hindi madaling maging kalmado sa harap ng isang krisis. Pagkatapos noon, natural na obserbahan kung gaano kalaki ang maaaring tumaas ni Tang Wulan. Sa katunayan, sila ay nasa malalim na karagatan sa ibaba ng 500 metro. Hindi nagtagal ay nalampasan ni Tang Wulan ang distansya na kanyang nakalutang noon. Nang malapit na siyang mabaigo, muling bumilis ang gintong liwanag sa kanyang katawan. Ito ay naubos at binilisan. Ang lahat ng ito ay nagpasindek kay Muye, at ang hindi niya inaasahan ay sa huli, si Tang Wulan ay talagang sumugod palabas ng dagat gamit ang kanyang sariling lakas at nagtagumpay na iligtas ang kanyang sarili. Sa mga talaan ng Ontology Sect, tanging ang unang ninuno na nagtatag ng Ontology Sect lamang ang makakagawa nito. Sa simula, ang orihinal na Ontology Patriarch ay naka-frame at lumubog sa dagat, ngunit sa ilalim ng presyon ng dagat, ginaisang niya ang kanyang martial soul sa pangalawang pagkakataon at nagtataglay ng isang malakas na Ontology Martial Soul. Sa makatuwid, ang ganitong uri ng pagsubok sa malalim na dagat ay dapat ding maranasan para sa pagpapakilala ng ontolohiya. Ayon sa mga resulta ng pagsusulit, ang talento ng baguhan ay maaaring hatulan. Walang duda na si Tang Wulan ay nagdala sa kanya ng isang malaking sorpresa. Ito ay hindi lamang pisikal, ngunit kusang loob din. Ang Ontology Sect ay dumaan sa 10,000 taon ng pag-unlad, at hindi ito kailanman lumago tulad ng Tang Sect. Ang isang malaking bahagi ng dahilan ay ang partikularidad ng kanilang mga pamamaraan ng paglilinang. Ang paglilinang ng paaralan ng ontology ay nangangailangan ng malaking tiyaga, dahil ang proseso ay masyadong masakit at walang sapat na paghahangad, imposibleng magtiyaga. Pop! Sinampal ni Muye ang dibdib ni Tang Wulan, at ang kanyang buong katawan ay biglang tumalbog sa kama. Isang sunod-sunod na tunog ng pagpalakpak ang tumunog, at sa loob ng ilang paghinga, ang mga palad ni Muye ay pumutok ng 12-dosenang beses sa katawan ni Tang Wulan. Ang kanyang mga kamay ay naging madilim na ginto muli, at sa tuwing sasampalin niya si Tang Wulan, isang madilim na gintong agos ng hangin ang bahagyang naturok dito. Bahagyang nanginig ang katawan ni Tang Wulan. Nakoma pa siya, pero sa sampal ni Muya ay nagbuga rin ng golden halo ang ibabaw ng balat niya. Isa itong patong ng mga gintong linya, na medyo kamukha ng kanyang kaliskis. Tulad ng kumalat sa buong katawan sa isang mata. Nanginginig si Tang Wulan sa bawat palad ni Muya, ngunit hindi nagtagal ay huminahon. Maya-maya ay bumagsak siya sa kama, bahagyang nanginginig ang buo niyang katawan. Ito ay mas mahusay kaysa sa naisip ko. Ang sigla at dugo ng batang ito ay napakalakas na makikita ko lamang siya sa kanyang buhay. Ito ay nagkakahalaga ng pagbibigay ng opinyon ng kanyang pamilya para sa kanya. Sa pagkawala ng malay, naramdaman na lamang ni Tang Wulan na siya ay nakulong sa isang malaking melting pot, na parabang ang kanyang katawan ay patuloy na niluluto, ang mga dugo ay sumabog mula sa kanyang katawan, kahit na sa kanyang pagtulog, ang pakiramdam ng init ay pinahirapan din siya sa desperadong pagkamatay. Hindi ko alam kung gaano katagal, at unti-unting nawala ang sakit bago siya nakatulog ng mahimbing. Bang, bang, bang. May kumatok sa pinto, at halos hindi iminulat ni Tang Wulan ang kanyang mga mata.
Naramdaman na lang niyang masakit at mahina ang kanyang katawan, at mahinang sinabi, "Sino?" "Captain, dinner na tayo." Nang marinig ang mga salitang kumakain, biglang umupo si Tang Wulan. Kahit na ang katawan ay puno ng kakulangan sa ginhawa, ang higit na kakulangan sa ginhawa ay ang tiyan. Dahil sa matinding gutom ay dali-dali siyang bumangon, at bubuksan na sana ang pinto, nakita niyang makinis at malinis ang buong katawan. Lumitaw ang alaala ng kagabi. Pagtingin sa direksyon ng balkonahe, sarado ang pinto. Baka panaginip lang to kahapon. Imposible. Masyadong totoo ang panaginip na ito. Sige, lalabas ako kaagad at hihintayin ako. Pagkatapos ng maikling paghuhugas, talagang naramdaman ni Tang Wulan na wala na siyang lakas na humawak ng toothbrush. Nanlalambot ang buong katawan, parang natunaw ang mga buto. Isuot mo ang iyong damit at buksan ang pinto. Naghihintay na ang magka-partner sa labas ng pinto. Ano bang problema mo? Nagulat ang boses ni Guyu. Oo, Captain, bakit ang putla mo? Okay ka lang. Mukhang nagulat din si Exi. Ang kasalukuyang anyo ni Tang Wulan ay talagang hindi masyadong maganda, hindi pa banggitin ang mga madilim na bilog, ang kanyang mukha ay kasing putla ng papel, at siya ay mukhang mahina. Maging ang mga mata ay halatang malabo. Ito ay isang mundo ng pagkakaiba para sa kanya, na laging puno ng enerhiya. Wala lang. Hindi maganda ang cultivation kahapon, at hindi masyadong maganda ang estado. Fair na gutom na ako. Lizzie, gumawa ka muna ng bun para makakain. Sabi ni Tang Wulan nang lumapit siya sa tabi ni Shu Lizzie at niyakap siya. Balikat. Nang makitang puno pa rin siya ng pananibik na kumain, bahagyang lumuwag ang ekspresyon ni Guyu. Lumapit si Exi kay Tang Wulan at Ulong, "Boss, hindi ka madyay gising sa gabi pagkatapos mong panuurin ang sayaw ni Guyu kagabi. Masakit ang masyadong magpantasya tungkol sa mga lalaki at babae." Inilibot ni Tang Wulan ang kanyang mga mata, gustong-gustong itapon ang taong ito sa dagat para magbabad, ngunit wala na talaga siyang lakas ngayon, kaya nakatitig lang siya sa kanya. Ang mga tinapay ay may karne at wala sa mga fold. Si Shu Lizzie ay umawit ng isang spell, at iniabot ang isang naibalik na malaking meat bun. Isinubo ni Tang Wulan ang malalaking meat bun sa kanyang bibig sa dalawa, at patuloy na inaabot si Shu Lizzie. Bago siya naglakad papunta sa restaurant sa ikatlong palapag, nakakain siya ng halos 20 big meat buns. Ang epekto ng pagpapanumbalik ng malaking meat bun ay talagang pambihira, at ang sakit ni Tang Wulan ay halatang gumaan. Hindi na masyadong mapatla ang mukha niya. Napakalaki ng restaurant sa barko, dahil kailangan itong mag-accommodate ng libu-libong tao para sabay-sabay na kumain, at kumpleto ang iba't ibang pasilidad, na ibang-iba sa hindi kasiya siyang malamig na pagkain kagabi. May mga malalamig na ulam, sinigang, iba't ibang klase ng itlog at seafood sa bawat mesa. Ang iba ay sinasadyang hindi umupo sa iisang mesa kasama si Tang Wulan, dahil alam nila na ang pagkain sa mesa na iyon ay maaaring hindi sapat para kumain siyang mag-isa. Maaga pa naman. Bagamat handa na ang pagkain sa restaurant, 1/3 pa lang ng mga tao ang kumakain. Nakahanap si Tang Wulan ng isang mesa sa sulok at naupo nang nakataas ang dalawang kamay, kumukuha ng 6 na itlog sa kanyang harapan, malapit nang magsimulang kumain. Pero may malambot na boses sa tenga ko. "Wulan, bakit ka kumakain dito mag-isa?" Tumangala si Tang Wulan, "Hindi ba si Lin Yuhan?" Tiningnan ni Lin Yuhan ang Shrek Academy at ang iba pa sa susunod na mesa, lalo na si Guyu, at pagkatapos ay kay Tang Wulan, ang kanyang mga mata ay hindi maiwasang magtaka. Oo. Gutom na si Tang Wulan ngayon, paano siya magkakaroon ng oras para magpaliwanag, agad siyang nagsimulang kumain. Yung table sa tabi. "Ate Yu." Napasinghap si Shu Xiaoyan kay Guyu. Natural na nakita ni Guyu ang kahihiyan ni Lin Yu, na may mapaglarong ngiti sa kanyang mukha, ngunit hindi niya sinasadyang pumunta doon. Makalipas ang 10 minuto. "Ikaw, makakain ka talaga." Tinitigan ni Lin Yuhan si Tang Wulan, na natigilan, kung kailangan niyang gumamit ng pang-uri para ilarawan siya, hindi maaaring maging mas angkop si Feng Huan yun. Ang kanyang pagkain ay talagang hindi napakaganda. Ang isang mesa ng pagkain, saglit lang, ay nabawasan ng 2/3. Si Tang Wulan ay hindi na nagkaroon ng oras para magsalita, at nagpatuloy sa pagkain. Ang mas maraming pagkain sa kanyang tiyan, mas mababa ang kanyang nakitang kahinaan. Oo naman, kung gusto mong mapunan ang iyong sigla at dugo, kailangan mo pa ring umasa sa pagkain. Nakakalungkot lang na limitado sa nutrisyon ang nakasakay na pagkain. Napalunok si Lin Yu ng laway, "Kung gayon, kakain din muna ako." Nang makitang walang oras si Tang Wulan para bigyang pansin ang sarili, at ang bagong impresyon na dinala niya sa kanya, mabilis na lumayo si Lin Yuhan. Natatakot ba ito? Sa wakas ay naunawaan ni Shu Xiaoyan kung bakit hindi pumasa si Guyu. Noong kumakain si Tang Wulan, walang iba kundi pagkain sa kanyang mga mata. Walang saysay na kausapin siya sa oras na ito. "Kainin mo ito." Isang mahinang boses ang tumunog sa tabi ni Tang Wulan, at pagkatapos ay isang malaking tray ang inihatid sa kanya. Sa metal tray, may mga piraso ng karne na pinutol sa mahabang piraso na ipinakita sa madilim na asol. Mayroon kasing 20. Tumangala si Tang Wulan, hindi ba si Muya ang sumulpot sa tabi niya? Pagkagising sa umaga, bumalik din ang alaala sa kanyang kaluluwa.
Siyempre, hindi siya nananaginip hanggang kagabi. Naiintindihan ko rin kung ano ang maaaring mayroon si Makino sa pagdadala ng sarili sa malalim na dagat. Hindi niya kailanman pinagdudahan ang mga sangkap na dala ni Makino. Ngunit ngayon, medyo maingat akong nagtanong, ano ito? Sariwa pa sa alaala ko ang sakit ng kagabi. Ang pakiramdam ng namamatay ay hindi komportable. Sinabi ni Makino, ang tiyan ng deep sea tuna sa loob ng libu-libong taon. Ang pinakamahusay na kalidad ng langis ng isda. Nakahuli ako ng isang piraso kahapon. Mas mura ang mga essences na ito para sa iyo. Marami pa mamaya. Kakainin mo muna ito. Oh, halatang sariwa ang dark blue na isda at hindi pa dumaan sa ibang pagproseso. Sa opinyon ni Tang Wulan, hindi dapat masyadong per second ang lasa. Gumamit ng tinidor upang kunin ang isang piraso ng isda at kagatin ito. Ang isda ay talagang may talbog na pakiramdam, at nangangailangan ito ng dagdag na puwersa upang kumagat ito. Ngunit nagulat si Tang Wulan, hindi lamang ang karne ng isda ay walang amoy, mayroon din itong malakas na halimuyak pagkatapos ng bibig. Lunukan pagkatapos ngumunguya ng ilang beses. Ang isang mainit na pakiramdam ay dumausdad sa tiyan, at ang mainit na pakiramdam ay mabilis na damaloy sa mga paa, hindi masabi na komportable. Ito, magandang bagay. Nagliwanag ang mga mata ni Tang Wulan. Kasalukuyan siyang mahina, at ang pinakakailangan niya ay tonic ingredients. Saglit na wala siyang pakialam sa ibang bagay kaya agad niyang nilubog ang sarili sa pait. Nang matapos siyang kumain ng isang plato ng hilaw na isda, dumating muli si Makino. Isang malaking plato pa rin iyon. Sa malaking plato ay isang malaking ulo ng isda. Ang ulo ng isda ay higit sa kalahating metro ang lapad at may leeg. Ito ay inihaw sa ginintoang kayumanggi, pampalusog na langis. Hindi tulad ng naunang hilaw na isda, ang malaking ulo ng isda na ito ay pinalaki, at ang malakas na halimuyak ay agad na kumalat. Kaya't ang mga mata ng maraming tao sa paligid ay napadpad. Hindi rin tinanggap si Tang Wulan, at may malaking tinidor sa kanyang kamay, nagsimula siyang kumain ng galit na galit. Ang lasa ng karne ng isda at leeg ng isda ay may espesyal na lasa, hindi banggitin ang pagkalastiko ng karne, at malinaw na may mabangong gel texture sa loob. Sa oras na ito, nasusunog na ang tiyan ni Tang Wulan. Mainit ang buong katawan, ngunit ito ay isang hindi maipaliwanag na kaginhawaan. Chef, anong kinakain niya? Bakit wala tayong table? May hindi napigil ang magtanong kay Makino. Mahina na sinabi ni Makino, ang mga isda na nahuli ng iba ay pinoproseso namin. Kung mayroon ka, maaari mo. Pangingisda mag-isa. Paano mangisda sa malaking barkong ito? Bago pa sila makapagtanong, nakaalis na si Makino. Para sa malalaking ulo ng isda, 20 minuto lamang ang itinagal ni Tang Wulan upang malutas ang isang baka, na ginawa silang lahat ng mga buto. Pagkatapos kumain, naramdaman na lang niyang puno ng lakas ang buong katawan, at sa pagitan ng mga buto at kalamnan ay may malabong pangangati pa rin. Balik muna ako. Tawagan mo ako kung may gagawin ka. Nag-hello si Tang Wulan sa kanyang mga kaibigan, tumalikod at bumalik sa kanyang cabin. Ang paglalakbay sa dagat ay malayo, at hindi sila nag-ayos ng anumang espesyal. Magsanay ka na lang mag-isa. Bumalik sa silid, sumulyap si Tang Wulan sa kanyang halatang pulang balat, at humiga sa kama. May mainit na pakiramdam sa buong katawan, na sobrang komportable. Bago niya namalayan ay nakatulog na siya. Ang pagtulog ay partikular na matamis, at ang lahat ng sakit ay tila unti-unting nawawala sa init. Ang dugo chi sa katawan ay sumisikat, patuloy na dumadaloy at nagbabago sa katawan. Pumapasok sa bawat sulok ng katawan. Sa ibabaw ng balat, lumitaw muli ang mga gintong linya, ngunit medyo mas malinaw ito kaysa dati. Kasabay ng paghinga, halatang may malakas na alon ng chi at dugo na lumalabas sa kanya. Natulog siya hanggang gabi, at nang magising si Tang Wulan mula sa kanyang pagtulog, papalubog na ang araw sa labas. Bumangon mula sa kama at kinusot ang kanyang mga mata na inaantok. Si Tang Wulan ay umunat ng hindi namamalayan, at ang sunod-sunod na mga ingay na kaluskos ay mabilis na nagmula sa mga buto ng kanyang buong katawan. Para bang nakaunat ang buong katawan. Ang hindi maipaliwanag na kaginhawaan ay nagpadaing sa kanya, at ang kahinaan ay ganap na nawala, napalitan ng isang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan. Tila ang bawat kalamnan sa katawan ay puno ng kapangyarihan. Nang siya ay gising, muli niyang iminulat ang kanyang mga mata, nagmamadaling itinulak palabas ang pinto, at kumatok sa katabing pinto ni Guyu. Gising na. Binuksan ni Guyu ang pinto, nang makita ang kanyang masiglang hitsura, hindi maiwasang lumiwanag ang kanyang mga mata. Namumula ang mukha ni Tang Wulan, at ang kanyang katawan ay malinaw na naglalabas ng malakas na amoy ng sikat ng araw, puno ng sigla. Well, bakit hindi mo sinabi sa akin na mag-lunch? Marunong ka kumain. Tinawag kita kaninang tanghali. Para kang patay na baboy na natutulog nang hindi binubuksan ang pinto. Tumalon ako mula sa balkonahe at pumunta sa kwarto mo para makita ka. Nakita kitang natutulog ng napakasarap, hindi nakita Jin Aisang. Anong ginawa mo kagabi? Bakit pagod na pagod ka? Mapait na ngumiti si Tang Wulan at umiling. Talagang nakakaabala na sabihin tungkol kay Muya, siguro napakahirap magtanim. Pero ayos lang ngayon. Tara na, maghapunan tayo. Guyu.
Hindi na muling sumipot si Muya para sa hapunan, at nagulat si Tang Wulan nang makitang mas maliit ang kanyang pagkain para sa hapunan kaya 7 o 8 beses lang siyang kumain ng isang normal na tao at pagkatapos ay tumigil. Maaaring masyadong mayaman ang nutrisyon ng katawan, kalkulado niya ito sa kanyang isipan. Anong gagawin mo pagkatapos kumain? Tanong ni Tang Wulan sa kanyang mga kaibigan. Sinabi ni Gu Yu, magsasanay ako ng disenyo ng mecha. Sinabi ni Ye Xinglan, patuloy akong gagawa ng battle armor. Sinabi ni Le Zhengguo, mag-iikot ako. Sinabi ni na Xu Xiaoyan at Yuanan Yahui na babalik sila sa silid upang magsanay, habang si Xi ay pumunta sa espesyal na lugar ng pagsasanay sa bangka upang magsanay. Sinabi ni Tang Wulan, pagkatapos ay babalik ako sa aking silid upang magsanay. May mga pagdududa pa rin siya sa kanyang kasalukuyang pisikal na estado. Sa pamamagitan lamang ng pagmumuni-muni at malalim na pakiramdam ng kanyang sariling mga pagbabago maaari niyang maunawaan ang mga pangunahing punto. Pagbalik sa silid, magmumuni-muni si Tang Wulan, bumukas ang pinto ng balkonahe, at pumasok si Muye na parang multo nang hindi gumagawa ng ingay. Sa isang malaking kaway ng kanyang kamay, isang manipis na layer ng dark golden light ang bumalot sa buong kwarto. Ikaw, anong ginagawa mo? Tiningnan siya ni Tang Wulan ng maingat. Sinabi ni Makino, ano ang pakiramdam mo? Nagulat si Tang Wulan, ano ang pakiramdam? Iritadong sinabi ni Makino, ikaw na walang prinsipyong bata, kinain mo na ang lahat ng essence ng 1,000 taong gulang na bluefin tuna. Tinatanong mo pa ba ito sa akin? Alam mo ba na kahit ako, hindi ko ito matagpuan. Mga nangungunang sangkap, masarap at masustansya. Sinabi ni Tang Wulan, Uncle Chef, ikaw ay. Sinabi ni Makino, para lamang subukan ang iyong pisikal na potensyal. Napatunayan ng mga katotohanan na ang iyong potensyal ay mas mahusay kaysa sa aking hinulaang. Kaninang umaga ang iyong katawan ay pagod dahil ang katawan at dugo ng kahapon ay sobrang kargado. Ngunit ang aming ontological sekta ay upang linangin ang squeeze ang sarili sa sukdulan, at pagkatapos ay pasiglahin ang mas malaking potensyal ng katawan, at lubusan na hinukay ang mga lihim ng ating katawan ng tao. Ito ang mga lihim ng ating espesyal na katawan. Ang pamamaraan ng paglilinang ng ontology sect. Tumingin sa kanya si Tang Wulan nang may pagtataka. Tumango si Muye, maraming pamamaraan ng cultivation sa paaralang ito, ngunit lahat sila ay dumaan sa iba't ibang paraan, lahat para ay squeeze ang kanilang sariling potensyal. Narinig mo na ba ang pangalawang paggising ng martial soul? Tumango si Tang Wulan, narinig ko mula sa guro sa akademya. Sa ilang mga sitwasyon, maaaring magkaroon ng mutation si Wan sa ikalawang paggising. Ang mutation ay maaaring mabuti o masama, ngunit ang epekto ay magiging napakalinaw. May ngiti sa mukha ni Muya, oo, hindi ako nag-aral ng walang kabuluhan. Kung gayon, dapat mong malaman kung gaano kahirap para sa ikalawang paggising ni Wan. Sa kasaysayan, iilan lamang ang mga pamilyang may partikular na malalim na pamana, na may sinaunang pamana ng Wan. Mas malaki ang pagkakataon ng pangalawang paggising. Tama. Sinabi ni Tang Wulan, oo, ganyan kami natuto noong kami ay nasa paaralan. Nagpakita ng pagmamalaki ang mga mata ni Muya, kung gayon, ang gusto kong sabihin sa iyo ngayon ay, sa katunayan, ang pangalawang paggising ay maaaring isaalang-alang at kontrolin. Ang ating sekta ng ontolohiya ay may paraan upang pasiglahin ang ikalawang paggising ng martial soul. At ito ay dapat nakapakipakinabang. Pangalawang paggising. Ha! Nagulat si Tang Wulan. May kaunti pa siyang nalalaman tungkol sa kaalaman tungkol sa ikalawang paggising ng martial soul. Kung ang martial soul ng isang spirit master ay maaaring magising sa pangalawang pagkakataon, kung gayon ito ay lubos na mapapabuti ang kanyang lakas. Ngunit hindi pa siya nakarinig ng anumang espesyal na paraan upang pasiglahin ang paggising, at ito ay dapat nakapakipakinabang. Masyadong malaki ang halagang ito. Ano ang mangyayari kung ang kanyang blue-silver grass martial spirit ay magising sa pangalawang pagkakataon? Tito Chef, seryoso ka ba? Hindi maiwasang magtanong ni Tang Wulan. Iritadong sinabi ni Makino, ang tawag sa Tito Chef ay Master. Guru. Nagmamadaling sinabi ni Tang Wulan, hindi ko ipinangako na sasali ka sa ontology sect. Isa na akong alagad ng Tang sect. Matagal na nagalit si Muye sa kanyang ilong at naiinip na sinabi, kalimutan mo na ito, kalimutan mo na ito. Hindi mo kailangang umalis sa Tang sect, tatanggapin kita sa sekta ng ontolohiya. Sa kanyang opinyon, isa na itong malaking konsesyon sa kanyang sarili. Mahina na sinabi ni Tang Wulan, gayunpaman, bilang miyembro ng Tang sect, natatakot ako na hindi ako makakasali sa ibang sect ng walang pahintulot ng Zhang sect. Tinitigan ni Muya si Tang Wulan nang nanlalaki ang mga mata, ano ang sinabi mo? Nagbigay na siya sa ganoong konsesyon, ang mabahong batang ito. Halatang naging matatag ang tono ni Tang Wulan, oo, hindi ko kayang ipagkanulo ang sekta. Paumanhin, Tio Muya. Maraming salamat sa iyong atensyon, ngunit miyembro na ako ng sekta ng Tang. Kaya, tumigil ka na sa pagsasalita ng walang kaparirikan. Dapat mong gawin ito, at dapat mong gawin ito kung hindi mo gagawin. Ang iyong anak ay nakinabang na sa aking ontology sect. Ikaw ay miyembro ng aking ontology sect. Nagtatalo pa rin si Tang Wulan, at may bulaklak sa harap niya, kinurot na ni Muye ang kanyang leeg.
Sa susunod na sandali, ang mga ulap at ang hamog ay tataas. Hindi. Babalik ka. Puff. Sa dagat. Direktang pinindot ni Muya si Tang Wulan at nahulog sa malalim na dagat. Mabilis na lumubog ang katawan, at tumalon ang presyon ng tubig. Ngunit kumpara sa kahapon, ang sitwasyon ngayon ay halatang mas mabuti, dahil si Tang Wulan ay may ilang psikolohikal na paghahanda, at ang kanyang kaisipan ay ganap na naiiba. Bukod dito, malinaw din niyang naramdaman na ang resistensya ng kanyang katawan sa presyon ng tubig ay lalong lumakas. Pagkatapos ay mabilis na lumubog si Muya sa malalim na dagat ayon kay Tang Wulan, at muling bumagsak ang kadiliman. Halos dumaan sa parehong proseso tulad ng eksena kahapon, at ang proseso ay masakit at hindi malilimutan, iyon ay sigurado. Nang sa wakas ay gumapang si Tang Wulan palabas ng dagat, sakam siyang huminga ng malalim. Well, it's much better than yesterday, at least ngayon hindi ako nawala ng malay lalo na. Ngunit ang pressure na dulot ng malaking pressure ng tubig ay nagparamdam pa rin sa kanya ng sakit. Tunay na isang magandang bagay ang libong taon na tuna. Sa oras na ito, nararamdaman pa rin ni Tang Wulan ang init na kumakalat sa buong katawan niya, na tumutulong sa kanya na maibalik ang kanyang pisikal na fitness. Isang maitim na gintong Muya ang lumitaw sa kanyang harapan. Tito Muya, dapat ba tayong bumalik? Sabi ni Tang Wulan na may mapait na ngiti. Bahagyang sinabi ni Makino, ang pinakamalaking sekreto ng aming sekta sa ontolohiya ay kung paano pasiglahin ang Soul Master na kumpletuhin ang ikalawang paggising ng martial soul. Alam mo na ang sikretong ito. Ito ay upang pisilin ang potensyal ng tao sa sukdulan at pasiglahin ang paglitaw ng mga bagong potensyal sa mga desperado na sitwasyon. Dahil iginigiit mong huwag sumali sa aking ontology sect, I am sorry people. Sa ilalim ng nakakatakot na tingin ni Tang Wulan, kumislap ang figure ni Muye, at muling kinurot ang kanyang leeg, itinulak siya sa malalim na dagat. Muli siyang lumubog sa malalim na dagat, at ang kaunting pisikal na lakas na kagagaling lang niya ay mabilis na nawala. Sa pagkakataong ito, tila naging determinado si Muya at patuloy siyang pinipigilan sa malalim na dagat. Ang kamalayan ni Tang Wulan ay unti-unting nalilito sa ilalim ng matinding hypoxia at malakas na presyon ng tubig. Nang bitawan ni Makino ang kanyang kamay, ang natitirang bahagi ng kanyang kamalayan ay bahagya ng sumagwan sa epekto ng kanyang survival instinct. Pero halatang mas sukdulan ngayon kaysa kahapon. Maya-maya, may kadiliman sa harap ng kanyang mga mata. Gumising ka na. Isang mahinang boses ang nagmula sa lahat ng direksyon. Nagulat si Tang Wulan nang malaman niyang napunta siya sa espiritual na mundo. Nakahover lang si Old Tang sa hindi kalayuan sa harapan niya. Gumising ka na. Muling tumunog ang boses ni Old Tang. Matandang Tang, ano ang problema ko? Hindi malay na tanong ni Tang Wulan. Nasa kalagayan ka na ngayon ng suspendido na animation. Ang pamamaraan ng paglilinang ng sektang ontolohiya ay lubhang nakakatulong upang madagdagan ang iyong pisikal na lakas. Ang matatag na pagtitiyaga ay ang pundasyon ng pagpapasigla ng potensyal. Kahit kailan, hindi mo maaaring talikuran ang kagustuhang mabuhay. Sa ganitong paraan mo lang ito magagawa. Posibleng ipitin ang iyong sarili at hayaan ang iyong sarili na magpakita ng higit na potensyal. At sa iyong golden body, ang iyong sariling potensyal na hari ng dragon. Bukod dito, ang kailangan kong sabihin sa iyo ay ang unang siyam na patong ng selyo ng Golden Dragon King ay ganap na naiiba mula sa likod ng siyam na patong. Ang unang siyam na patong, basta't mayroong sapat na likas na kayamanan, mas sigurado ako na kaya mo itong dalhin. Ngunit, ang enerhiya na nilalaman ng huling siyam na antas ay talagang nakakatakot. Sa oras na iyon, haharapin mo ang isang mas mapanganib na kamatayan bago ang panahong iyon. Ang pamamaraan ng paglilinang ay malupit, ngunit ito ay pisikal at lakas ng kalooban, at maaari kang mabuhay kapag nasira mo ang selyo ng Golden Dragon King sa hinaharap. May iba pang gustong sabihin si Tang Wulan, isang ilusyon sa kanyang harapan, isang malakas na pakiramdam ng inis at matinding sakit ang muling lumitaw, at ang kanyang kamalayan ay bumalik sa isang tiyak na antas ng kahinahunan. Mabuhay. Gusto kong mabuhay. Kinagat niya ng gusto ang dulo ng kanyang dila, at ang katawan na nawala sa kanya ay tumama ng malakas, iwinagayway ang kanyang mga braso, itinulak ang kanyang katawan, at muling nagmamadaling pataas. Mabuhay, gusto kong mabuhay. Umungol siya sa kanyang puso. Sa daan-daang mga paa, ang bahagyang kapangyarihan ni Ryo ay lumundag, na dahan-daang itinulak ang kanyang katawan pataas. Ang hindi nakita ni Tang Wulan ay sa hindi kalayuan sa likuran niya, isang pulang figure ang tahimik na lumitaw. Ito ang Diyos level na mecha ni Makino. Napag-isipan lang nito na malapit nang mawala ang vital signs ni Tang Wulan, at naghahanda na ito para sa pagliligtas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, madyay gising na naman siya. Maaaring ibahagi ni Makino ang lahat ng data ng kanyang mecha sa antas ng Diyos. Sa oras na ito, ang kanyang mga mata sa itaas ng dagat ay puno ng pagtataka. Kailangan talagang pisilin ng buong lakas ang potensyal ng batang ito. Nang muling lumitaw si Tang Wulan, wala na siyang lakas, at nawalan pa siya ng kakayahang huminga. Mapatla ang buong katawan na parang patay na isda. Hindi konting tao. Ang isang tubo ay direktang ipinasok sa kanyang lalamunan, at ang malambot na oxygen ay ipinakilala kasama nito, na tumutulong sa kanya na huminga at mabawi ang kanyang katawan.
Blanca na ang utak ni Tang Wulan, ngayon lang niya nalaman na nakaligtas siya. Hindi ko alam kung gaano katagal bago bumalik ang blanko na ito sa itim. Hindi masama ang panahon ngayon, bahagyang kumikislap ang liwanag ng bituin sa langit, at rumaragasang ang dagat, nagtutulak sa kanyang katawan para gumalaw. Inabot ng buong quarter ng 1 oras bago nabawi ni Tang Wulan ang kanyang kakayahang huminga ng kusa. Sa sandaling gumaan ang kanyang katawan, umalangaw ang isang umuugong na tunog. Nagdilim ang kanyang mga mata, at muli siyang nahimete. Nanatili ang huling kamalayan, hindi talaga ako gustong patayin ni Uncle Makino. Kinaumagahan, ang mukha ni Tang Wulan nang magising siya ay hindi naiiba sa nakaraang araw, at mahirap makakita ng malaking antas. Dinalhan siya ni Muya ng dark purple throne mula sa malalim na dagat. Ang karne ng hipon ay lavender, nakakaiba. Gayunpaman, sa halip na ipadala ito sa cafeteria sa pagkakataong ito, diretsyo niya itong dinala sa silid. Hindi ko kayang gawin sa'yo. Mahinang sabi ni Tang Wulan kay Muya. Isang ngiti ang sumili sa mga mata ni Muya, magiging master ka kung magtitiis ka sa mga paghihirap. Sa malapit na hinaharap, makikita mong sulit ang lahat ng sakit na tinitiis mo. Mapait na ngumiti si Tang Wulan, Tito, ngunit hindi talaga ako makakasali sa sekta ng ontolohiya mo. Nagbago ang mukha ni Muya, at hinampos niya ang ulo niya, mabaho kang bata, pwede bang huwag mo akong galitin? Pag-usapan natin ang tungkol sa pagsali sa sekta. Pagbalik mo, pumunta ka at tanungin mo ang sekta ng Tang. Ngayon ay matututo ka sa akin, Lao Su. Malas na umamin ka. Pero kahit hindi mo ako papasok sa sekta, dapat ba? Sa pagkakataong ito ay hindi nag-atubili si Tang Wulan, at agad na sumigaw ng may paggalang, Guro. Mas gumanda ngayon ang mukha ni Makino, okay, pagkatapos mong kainin itong amethyst lobster, magdamag ka ng kaunting oras sa pagmumuni-muni. Subukan mong huwag matulog. Mas maganda ang epekto ng meditation recovery kaysa sa pagtulog. At mas malinaw mo itong nararamdaman. Nagbabago ang katawan ko. Iniwan ang pangungusap na ito sa tabi, umalis siya. Hindi niya tinuruan si Tang Wulan ng anumang pamamaraan ng paglilinang. Pagkatapos kumain ng amethyst lobster at pagkatapos ay mag-almusal, gumaling ng husto ang kutis ni Tang Wulan. Ang amethyst lobster ay iba sa 1,000 taong gulang na tuna kahapon. Ang dulot nito ay hindi nakakapasong sensasyon, ngunit nakakapreskong pakiramdam. Tila magaan at kamakaway. Pagkatapos ng almusal, bumalik sa kwarto para mag-practice. Matapos maabuso, ito ang kanyang unang pagninilay. Marahil na apektuhan ng amethyst lobster, mabilis na pumasok si Tang Wulan sa isang estado ng pagmumuni-muni. Iba talaga. Ang unang bagay na ikinagulat ni Tang Wulan ay hindi niya alam kung kailan ang kanyang cultivation level ay umabot na sa 39 na antas. Sa madaling salita, mayroon lamang huling hakbang sa 40 antas. Ito ay mas maaga kaysa sa inaasahan niyang masira. Tila ang pagpiga ng potensyal ay hindi lamang nakakatulong para sa sariling paglilinang ng katawan, kundi para din sa paglilinang ng kapangyarihan ng kaluluwa. Siyempre, hindi ito mapaghihiwalay sa masasarap na pagkain. Tapos yung katawan niya ang nagbago. Natuklasan ni Tang Wulan dati na siya ay patuloy na hinihigop ng kanyang sarili kasama ang Golden Dragon King na si Jinghua. May malabong gininto ang kulay sa kanyang mga buto, kalamnan, panloob na organo, at dugo, at sa pagkakataong ito ay malinaw niyang naramdaman na ang gininto ang kulay ay naging mas halata. Bukod dito, natagpuan din niya na ang kanyang pagmamasid sa katawan ay naging mas banayad kapag tumitingin sa loob. Ibig sabihin, parang tumaas din ang mental power. Ang matinding sakit ay nagdulot ng isang buong-buong pagpapabuti, at si Tang Wulan ay may ilang malabong pag-unawa sa pamamaraan ng paglilinang ng ontology sect. Nang dumating muli si Muye, pagkatapos ng hapunan. Nang makita siya, nanginginig si Tang Wulan, gusto kong sumama. Siyempre naman. Mahinang sabi ni Makino. Mapait na ngumiti si Tang Wulan at nagsabi, Guro, kailan ako makakapagpahinga? Hanggat naranasan mo ang uri ng sakit sa gilid ng buhay at kamatayan, tiyak na ayaw mo nang maulit. Sinabi ni Makino, mga 7 hanggang 7-49 na araw, kahit na ang iyong katawan ay na-condensed, kahit na mayroon kang maliit na halaga. Kung ang iyong martial soul na maaaring pasiglahin sa oras na iyon ay lilito sa pangalawang paggising, ang paraan ng pagsasanay ay maaaring baguhin. 77749 na araw. Tumingin si Tang Wulan kay Muya na natataranta, Guro, sigurado ka ba na ang pamamaraang ito ng paglilinang ay hindi maglalaro ng mga nakamamatay na tao? Sinabi ni Makino na walang malasakit, sa kasaysayan ng paaralan ng ontolohiya, mga 30% ng mga taong namatay sa ilalim ng ganitong uri ng pamamaraan ng paglilinang ay tama. Tumingin si Muya kay Tang Wulan, hindi lahat ay maaaring gumamit ng pamamaraang ito upang pasiglahin ang kanilang mga sarili. Kung hindi, ang ating sekta ng ontolohiya ay mamumuno sa daigdig ng Panginoon ng kaluluwa. Sa katunayan, ang mga kaluluwa na maaaring pasiglahin ang kanilang sariling potensyal sa paraang ito ay kakaunti at kakaunti ang mga guro. Ito ay dapat na isang taong may napakalakas na chi at dugo at kamangha-manghang potensyal. Ang unang araw ng pagdadala sa iyo sa malalim na dagat ay hindi masusubok ang iyong potensyal, kung hindi ito magpapatuloy sa iyong potensyal.
Ang pangunahing dahilan kung bakit hindi mapalawak ang sekta ng ontolohiya ay ang kanilang mga pamamaraan sa paglilinang ay masyadong sukdulan, at kung ang limitasyon ay hindi maganda, babayaran nila ang presyo ng kanilang buhay. Sa makatuwid, kakaunti ang mga tao na maaaring humanga sa ontolohiya, at mas kaunting mga tao ang maaaring magpatuloy. Ang mga makapangyarihang sekta na umiral ng higit sa 10,000 taon ay laging nahaharap sa problema ng mga lantang talento. Ang bawat henerasyon ng mga powerhouse ng ontology ay palaging magkakaroon ng mga kamanghamanghang talento, ngunit hindi sila magiging isang pangkaraniwang pangyayari. Master. Nagtanong pa si Tang Wulan, ngunit binuhat siya ni Muye, at pagkatapos ay nahulog muli sa malalim na dagat. Sa ganitong paraan, sinimulan ni Tang Wulan ang kanyang buhay sa matinding kahirapan. Ang iba ay naiinip na sa barko. Kung tutuusin, gaano man kalaki ang barkong dumadaloy sa karagatan, mayroon lamang itong mga pasilidad sa libangan. Pagkatapos ng mahabang panahon, ang libangan ay wala. Ang mga Soul Master ay gumugugol ng karamihan sa kanilang oras sa pagmumuni-muni sa kanilang mga silid. Ang pagmumuni-muni ay ang pinakaubos ng oras. Tanging si Tang Wulan, ang kanyang buhay ay talagang kahanga-hanga. Muntik na siyang mamatay matapos sumabak sa malalim na dagat noong unang araw. Sa ika-6 na araw, lumampas siya mula sa 500 metro hanggang sa lalim na 1,000 metro, at sa wakas ay maaari na siyang lumabas. Sa ika-20 araw, maaari na siyang pumunta ng 2 kilometro sa dagat at makalabas ng buhay. Dito nagtatapos ang lalim, at ang pinakamalalim na lugar sa lugar na ito ng dagat ay 2 kilometro lamang. Nang walang anumang kagamitan sa paghinga, maaari pa rin siyang magpumiglas pagkatapos na lumubog sa napakalalim na seabed. May isip ang potensyal ni Tang Wulan. Ngunit malinaw naman, para ituloy ang ultimate, hindi siya pababayaan ni Makino. Walang paraan upang mapataas ang lalim ng dagat. Ang bagong kahirapan na idinagdag ni Muya kay Tang Wulan ay kapag lumubog siya ng 2 kilometro sa ilalim ng dagat, isang mabangis na 1,000 taong gulang na si Soul Beast ang lilito sa kanyang harapan. Dapat siyang lumabas sa ilalim ng paghabol ng kaluluwang hayop sa dagat. Kung ito ay nasa lupa, ang 1,000 taong gulang na Soul Beast ay walang halaga kay Tang Wulan, at magagawa nitong patayin ang kalaban ng 3 beses. Ngunit ito ay nasa dagat. Sa dagat na may lalim na 2 kilometro, ang presyon ng tubig ang kanyang pinakamasamang kalaban, kasama pa ang pagka-suffocation. Hindi man lang siya makapagpakita ng lakas. Nang kaharap ang si Soul Beast sa unang pagkakataon, halos mamatay siya ng direkta sa dagat. Dahil kapag nasugatan, pipigain ng napakalaking pressure ng tubig ang dugo mula sa kanyang katawan para bumubulusok ng loko. Mabuti na lang at nailigtas siya ng depensa ng katawan ng gintong dragon. Sa kritikal na sandali, biglang sumiklab si Tang Wulan. Binalot ang si Soul Beast ng kanyang asul na pilak na damo. Itinulak ng si Soul Beast, hinayla siya palabas ng malalim na dagat ng 100 metro. Pagkatapos ay tumingin sa pagkakataon at malutas ang problema sa isang gintong dragon kaayla hilakbot na claw. Mula sa araw na iyon, nagsimulang maging kakaiba ang si Soul Beast na kanyang kinakaharap. Hindi ko alam kung saan nakuha ni Makino. Ang si Soul Beast ay lumalakas araw-araw. Araw-araw pinahirapan si Tang Wulan at ayaw na niyang mabuhay. Kung hindi siya suportahan ng maraming pagkain na may mataas na nutrisyon araw-araw, maaaring magkaroon pa siya ng mental breakdown. Tumagal ng humigit kumulang 2.5 buwan upang maglayag mula sa kontinente ng Daoluo patungo sa kontinente ng Xingluo. Ito ang bilis ng pinaka-advanced na barko sa karagatan. Isa pang gabi iyon. Pagkatapos ng hapunan, ang nerbiyos ni Tang Wulan ay naging mas matigas. Dahil hindi ka makakatakas, pagsikapan natin itong bitbitin. Ngayon ay ang ika-49 na araw. Tumunog ang boses ni Muye, at tumaas ang espiritu ni Tang Wulan. Malinaw niyang naalala na minsang sinabi ni Muya sa kanya na ang unang yugto ng paglilinang ay 49 na araw. Pakiramdam ko, ang 49 na araw sa proseso ng paglilinang ay tila hindi isang mahabang panahon, kung ikukumpara sa nakalipas na 10 taon, ito ay isang napakaikling panahon lamang. Gayunpaman, sa loob lamang ng 49 na araw, bawat araw na nakikipagpunyagi sa gilid ng buhay at kamatayan, paano mailalarawan ang buhay bilang mga taon? Si Tang Wulan ay payat lahat, ngunit siya ay tila mas malakas. Siyempre, habang naghihirap, ramdam niya mismo ang mga pagbabago sa kanyang katawan. Patuloy na pinipiga ang sariling potensyal, sobrang mataas na presyon ng tubig, harapin ang krisis sa buhay at kamatayan anumang oras, at dagdagan ng mataas na sustansya na pagkain sa susunod na araw. Sa loob lamang ng 49 na araw, naramdaman ni Tang Wulan na nagkaroon siya ng muling pagsilang na pakiramdam. Mula sa panloob na pananaw, ang mga kulay ng mga buto ng kanyang katawan, panloob na organo, meridian, chi at dugo ay unti-unting nagbago mula sa orihinal na maputlang ginto hanggang sa ilang maliwanag na ginto. At malinaw na sinabi sa kanya ni Old Tang na hindi na niya kailangan pang kunin si Tian Kai Dibao para masira ang ika-5 layer ng Golden Dragon King Seal. Ang kanyang kasalukuyang katawan ay sapat na malakas upang suportahan siya, at maaari niyang subukang makaapekto anumang oras hanggat gusto niya. Sa pag-iisip ng pag-iipon ng pera, si Tang Wulan ay puno ng motibasyon, ngunit ngayon ay wala siyang balak na salakayin ang ika-5 selyo.
Matapos masira ang isa, kailangan niyang maghanda upang harapin ang susunod. Maghintay pa rin, pag-usapan natin ito pagkatapos na Maipon. Muling lumitaw si Old Tang noong si Tang Wulan ay nagsasanay sa ika-10 araw, ganap na pinaninindigan ng tunay na pamamaraan ng paglilinang ng ontology sect, at ang paraan upang pasiglahin ang potensyal sa dulo ng buhay at kamatayan ay lubhang kapaki-pakinabang para sa kanya. Hayaan siyang manatili dito. Katulad nito, nagngangalit si Tang Wulan at nagpatuloy sa loob ng 48 araw. Ang kanyang espiritong kapangyarihan ay mabilis ding umunlad sa 48 araw na ito, kahit na ang pagpapabuti ay ang compression spirit power lamang, malapit na ito sa 39th level peak. Alam mo, para sa bawat ika-10 antas ng pagpapabuti ng kapangyarihan ng kaluluwa, ang huling antas ay ang pinakamahirap. Sa wakas ay lalabas na ito, ang huling araw. Ang araw na ito ay magiging checkpoint din para sa iyo. Ang tagumpay o kabiguan ng unang yugto ng pagsasanay ay hindi ganap na kalkulado ayon sa oras. Nangangahulugan lamang ito na 49 na araw ay isang karaniwang node. Kung ngayon, maaari kang lumitaw ang ikalawang paggising ng martial soul ay matagumpay na pinasigla, pagkatapos ay mapapatunayan nito na mayroon kang sapat na talento upang maging nangungunang Nomenon Elite. Kung hindi, ang pangalawang araw ay magsisimula hanggang sa ikauwang. Napaka-flat ng boses ni Muya. Ngunit sa pandinig ni Tang Wulan, ito ay parang isang bolt mula sa asol. Hindi pa ba tapos? Sa katunayan, talagang kakaiba si Makino sa kanyang isipan. Bilang master ng ontology sect, walang sinuman sa mundo ang nakakaalam ng cultivation method ng ontology sect kaysa sa kanya. Ang hindi alam ni Tang Wulan ay ang dinanas niya sa loob ng 49 na araw na ito ay hindi isang ordinaryong paraan ng paglilinang ng ontology. Mas mahirap. Ang pisikal na pagtitiis ni Tang Wulan, lalo na sa mga tuntunin ng potensyal na pagpapasigla, ay higit na nahihigitan ang pasya ni Muya. Sa mga talaan ng sekta ng ontolohiya, hindi pa nakita ni Tang Wulan ang ganitong uri ng sitwasyon ng ilang beses, at ang mga makapangyarihang tao ng sektang ontolohiya sa nakaraan na nakaranas ng mga katulad na sitwasyon ay naging pinakahuling dawluo. Dahil dito, palaging hinihiling ni Makino sa kanya ang pinakamataas na pamantayan, at binigyan siya ng pinakamalaking kahirapan, sa bawat oras na kailangan niyang pisilin upang pasiglahin ang lahat ng potensyal sa kanyang katawan bago siya sumuko. Gayunpaman, ayon sa mga record ng sekta ng ontolohiya, kung maaari kang magpatuloy sa ganitong uri ng pamamaraan ng paglilinang, sa pangkalahatan, magkakaroon ng higit sa 100 beses, at ang pangalawang paggising ay dapat makumplito. Ang pamamaraan ng paglilinang ng paaralan ng ontolohiya ay may 75% na rate ng tagumpay para sa pagpapasigla sa ikalawang paggising ng isang martial soul. Magtiyaga sa panahon ng fringe practice. Karamihan sa mga tao ay babagsak ng isang beses, pisikal man o psikolohikal. Sa makatuwid, sa orihinal na kaisipan ni Muya, dapat ay natapos na ni Tang Wulan ang ikalawang paggising ni Wan matagal na ang nakalipas. Ngunit hanggang ngayon, 48 beses, wala pa rin siyang nakikitang senyales ng pangalawang paggising. Abnormal lang ito. Sa pangkalahatan, ang mga taong makatiis sa ganitong uri ng pamamaraan ng paglilinang at may mahabang oras ng paggising ay napakalakas na pag-iral na may martial arts. Ang huli niyang paggising, ito ay nagpapatunay na ang martial soul ay mas malakas. Ngunit ang 49 na potensyal na pagpapasigla ay ang limitasyon. Kapag naabot mo na ang limitasyong ito at hindi ka pa nagising, ito ay nasa napakabihirang 5% iyon. Nangangahulugan ito na ang espiritu ng martial arts ni Tang Wulan ay masyadong katamtaman, na walang mga gene mula sa sinaunang linya ng dugo, at hindi na magising sa pangalawang pagkakataon, na natural na nangangahulugan na hindi siya maaaring maging isang malakas na sekta ng ontolohiya. Hindi pa rin gustong maniwala ni Muya dito. Si Tang Wulan ay isang elite ng Shrek Academy. Siya ay nagtataglay ng ganoon kalakas na pangangatawan, na higit pa sa paghahangad ng mga ordinaryong tao. Kung hindi niya makumplito ang ikalawang paggising ng martial soul, hindi ito posible. Agham. Ngayon ang huling araw. Sa katunayan, mas kinakabahan siya kaysa kay Tang Wulan. Upang matagumpay na magising si Tang Wulan at mas mapasigla ang kanyang sariling potensyal, naghanda din siya ng regalo para kay Tang Wulan ngayon. Ahem, guro, huwag mong pigilan ang aking paniniwala sa tagumpay. Tiningnan ni Tang Wulan si Muya nang walang magawa. Lumapit si Muya sa kanya, hinawakan ang kanyang balikat gamit ang isang kamay, at sinabi sa malalim na boses, ang kailangan mong gawin ngayon ay katulad ng dati, ngunit ito ay medyo naiiba. Dahil hindi kita ililigtas, lalaban ako ng may titulo. Ang karangalan ni Luo ay nanunumpa na kahit na nahaharap ka sa isang krisis sa buhay at kamatayan, hindi kita tutulungan. Ito ang huling araw para sa iyo, kaya't ang lahat ay nakasalalay sa iyong sarili. Hindi pa nakita ni Tang Wulan si Muya na nagsasalita sa kanyang sarili ng ganoon ka-solemn na. Sa susunod na sandali, lumilipad na ang mga tao palabas ng cabin sa ilalim ng pamumuno ni Muye. Sa pagkakataong ito, napakabilis na lumipad ni Muye, at hindi niya idiniin si Tang Wulan sa dagat sa unang pagkakataon. Lumipad siya ng buong quarter ng 1 oras, at huminto siya pagkatapos na malayo sa 2 barkong patungo sa karagatan. Mabuhay!
Muli niyang sinabi sa malalim na boses, at pagkatapos ay binitawan ang kanyang kamay, si Tangwulan ay nahulog mula sa langit na parang isang libreng pagkahulog. Puff! Sa isang tunog, nahulog si Tangwulan sa dagat, at dumarating ang malamig at magulong dagat. Matapos ang mga araw na ito ng pagdurusa sa dagat, ang kalidad ng tubig ni Tangwulan ay napabuti din ng husto. Huminga siya ng malalim sa unang pagkakataon upang madagdagan ang hangin sa kanyang katawan, ngunit sa kanyang pagtataka, ayaw ni Muya sa kanya ibig sabihin ay damiin siya sa malalim na dagat, ngunit ang hugis ng katawan ay nawala sa isang iglap. Nakababad sa tubig dagat, si Tangwulan ay medyo hindi sigurado, ngunit ang kanyang pagbabantay ay nanatili sa pinakamataas na estado. Sa paghusga sa same time na damdamin ni MS Makino, ang kailangan kong harapin ngayon ay tiyak na mas mahirap kaysa dati. Walang silbi ang pag-iisip pa tungkol dito ngayon, para lang harapin ito. Sa paglipas ng panahon, si Tangwulan ay nalubog sa tubig ng dagat at hindi pa rin nakatagpo ng anumang sitwasyon. Hindi niya maiwasang magduda. Nais kaya ni Teacher Makino na subukan ang kanyang survivability sa dagat tulad nito. Hinawakan niya ang storage ring niya. Maraming pagkain sa loob nito. Kung dinadala niya ito ng husto, kahit na lumutang siya sa dagat ng 10 araw at kalahating araw, hindi malalagay sa panganib ang kanyang buhay. Ang dagat ay hindi kulang sa pagkain at tubig, ngunit ang nutrisyon ay hindi balanse. Ang liwanag ng buwan ngayong gabi ay maganda, at ang gabi sa dagat ay may malabong pilak na ningning. Biglang, nakita ni Tangwulan ang distansya, na parang ilang pilak na kaliskis ang nagbabadya. Sa simula, ito ay 2 o 3 yuan lamang, ngunit hindi nagtagal, ito ay naging 12 ng yuan. Sa susunod na sandali, nakita niya ang figure ni Muya. Si Muya ay nasa himpapawid, ang kanyang mga kamay ay patuloy na kumakaway sa hangin, ang mapusyaw na berdeng ilaw at anino ay umindayog sa himpapawid, tumama sa dagat, at gumawa ng dagandong. Ano ang ginagawa ni Makino Sensei? Hindi nagtagal ay nalaman na ni Tangwulan ang sagot dahil malinaw niyang nakikita ang pinanggalingan ng pilak na kaliskis. Nasaan ang mga kaliskis? Iyan ay malinaw na itinayo na mga palikpik ng peteng. Ang mga palikpik ng peteng ay naghihiwalay sa mga alon, tulad ng mga pilak na palaso, na dumiretso kay Tangwulan at sa iba pa. Isang flash ng horror ang kumislap, hindi ito peteng. Isang grupo lang ng mga peteng. Tumakbo. Si Tangwulan ay walang ideyang ito. Bagamat hiniling niya sa kanyang sarili na maging isang mahusay na manlalaro ng tubig, kung gusto niyang sabihin na nakikipagkarera siya sa mga peteng sa karagatan, hindi ba't isang hanggal na panaginip yun? Sa wakas ay alam na niya kung ano ang pagsubok niya ngayon. Mabuhay. Mabuhay sa ilalim ng pag-atake ng isang grupo ng mga peteng. Walang alinlangan na hindi ito isang ordinaryong peteng. Ito ang kaluluwa ng demonyong dakilang puting peteng, isa sa mga maalamat na Panginoon sa Sea Soul Beast. Guro, mangyaring makipaglaro sa akin. Huminga ng malalim si Tangwulan, kumislap ang kanyang mga mata, at dumagsa ang asul na pilak na damo, mabilis na kumalat sa kanyang katawan, tulad ng damong dagat, na makapal sa loob ng 10 metro mula sa kanyang katawan. Napakasimple ng ideya ni Tangwulan. Kahit gaano kabanggas ang Demon Soul Great White Shark, ito ay sensitibo sa amoy ng dugo gaya ng mga ordinaryong peteng. At ginamit ko ang halamang asul na pilak na damo para ihiwalay at ihiwalay ang aking hininga, hanggat hindi siya kayang salakayin ng malaking puting peteng, magiging perpekto ito. Ang unang Great White Shark ay dumaan sa 7 o 8 metro sa harap niya. Gaya ng inaasahan ni Tangwulan, naapektuhan ng bahagyang aura na inilabas mula sa asul na pilak na damo, hindi siya natagpuan ng Demon Soul Great White Shark. Ang malaking puting peteng na ito ay higit sa 7 metro ang haba, kasing puti ng jade, at nagpapalabas ng malakas na pagbabago-bago ng enerhiya. Ang bilis ng paglangoy nito ay napakabilis, at ito ay hindi bababa sa 1,000 taong gulang na cultivation base. Sa dagat, ang Demon Soul Great White Shark ay halos walang natural na mga kaaway, hanggat hindi nito nakakaharap ang mga Super Sea Soul Beast na iyon, sila ang mga Panginoon ng dagat. Dumaan ang una, pagkatapos ay ang pangalawa, pangatlo, pang-apat. Nakahinga ng maluwag si Tangwulan, sinusubukan ang kanyang makakaya na pigilan ang paglabas ng kanyang hininga, pinipigilan ang kanyang hininga, at tahimik na naghihintay. Ang pansamantalang krisis ay inalis, ngunit papayagan ba siya ni Makino Guro ng ganoon kadali? Kasabay ng pag-iisip na ito sa kanyang isipan, si Muya ay lumipad na sa itaas ng kanyang ulo. Handa! Umalangaw-ngaw ang boses ni Makino sa hangin. Tumangala si Tangwulan ng hindi malay, at nakitang may malaking bote sa kanyang kamay, binuksan ito, at ibinuhos ito. Biglang may nahulog na likido mula sa langit. Agad na napuno ng malakas na amoy ng dugo ang dagat sa paligid ng Tangwulan. Simulan. Mahinang sabi ni Makino. Sumigaw si Tangwulan, ang lahat ng asul na pilak na damo ay bumagsak pababa, at sa tulong ng buoyancy ng halaman sa dagat, ang kanyang katawan ay tumalbog ng mabilis at diretso sa hangin. Sa ibaba, ang malalaking puting figure ay bumulaga at nagbanggaan, at ang mga alon ay agad na tumaas. Sa ilang sandali, sumiklab ang malakas na pagbabago-bago ng enerhiya sa dating lokasyon ni Tangwulan. Nanlamig ang kanyang ulo at mukha, at muling dumating ang dagwang hininga.
Nagulat si Tang Wulan nang makitang muli ang dugo na hindi alam kung ano ang ibinuhos mula sa bote sa kamay ni Muya, at sa pagkakataong ito ay ganap na damanak sa kanya. Pinapatay ako nito. Sa tuwing nasa krisis si Tang Wulan, palaging magiging kalmado ang kanyang kaisipan sa unang pagkakataon. Wala siyang panahon para sisihin ang iba. Alam na alam din niya ang estilo ni Makino. Kahit anong tawag niya rito, wala siyang makukuhang simpatiya sa kanya. Hinawakan niya ang mga kamay at marahas na pinunit ang lahat ng damit sa katawan. Sa oras na ito, naitago niya ang kanyang kahihiyan. Ang kaligtasan ay ang pinakamahalagang bagay. Ang dugong bumagsak mula sa langit ay winisikan sa kanya, at doon din nagwisik sa kanyang ulo, walang duda, higit pa sa kanyang katawan. Bago siya bumagsak, hinubad ni Tang Wulan ang kanyang sando at pantalon na puno ng dugo upang maging bola, at itinapon ito sa dalawang direksyon. Sabay tapon ng asul na pilak na damo at dumiretso kay Muya para balutin siya. Upang mabuhay, kailangan mong gawin ang lahat ng gusto mo. Saglit na natigilan si Muya, at lihim na tumanggaw sa kanyang puso, ngunit halatang hindi siya mabibigkas ni Tang Wulan, kumislap ang kanyang figure at nasa ere na siya. Tahimik na nag-aalala tungkol sa sitwasyon sa ibaba. Matapos maalis ang katawan sa isang mataas na punto, agad itong nagsimulang bumagsak. Ang dalawang grupo ng mga damit na itinapon ni Tang Wulan ay may magandang epekto. Ang mayamang madugong aura ay umakit ng maraming demonyong espiritu na malalaking puting peteng upang lumipad sa dalawang direksyon na iyon. Pumunta ka, ngunit mayroon pa ring 7 o 8 kaluluwa ng demonyo na malalaking puting peteng na nakalabas ang kanilang mga ulo sa dagat, malamig na nakatingin sa kanya na bumabagsak mula sa langit. Isang mabangis na dagandong ng dragon ang biglang nagsalita mula sa bibig ni Tang Wulan. Kasabay nito, ang 3 singsing ng espiritu sa kanyang katawan ay kumikinang, at ang pangalawang singsing na espiritu ay kumikinang ng maliwanag, at ang hindi mabilang na asul na mga damong pilak ay agad na tumusok pababa. Binalot ang lahat ng malalaking puting peteng. Sabay-sabay na ibinuko ng 2 kaluluwang demonyo na malalaking puting peteng ang kanilang mga bibig, at 2 grupo ng puting liwanag ang bumulwak. Sa isang iglap, ang asul na pilak na damo ay hinaypa ng putol-putol, isang malaking puting peteng ang pamitik sa kanyang buntot, at ang malaking katawan nito ay tumalon palabas ng dagat, na ibinuka ang kanyang malaking bibig, inilantad ang kaputian na parang isang matalim na espada. Ngipin, dumiretso kay Tang Wulan at kinagat ito. Inihagis ito ng isang piraso ng gininto ang asul na pilak na damo at inihampas sa ulo ng lumilipad na kaluluwa ng demonyong Great White Shark, na naging dahilan upang tumagilid ang ulo nito. Ang malupit na kapangyarihan ni Tang Wulan ay walang alinlangan na ipinakita sa oras na ito. Ang gininto ang asul na pilak na damo ay nagpakibot sa susunod na sandali ng Demon Soul Great White Shark, isang mahusay na indayog, na nakabalot sa isang ngipin sa bibig ng Demon Soul Great White Shark. Malakas na hinayla ni Tang Wulan, at ang kanyang katawan ay biglang gumalaw at damapo sa ibabaw ng demonyong kaluluwa na dakilang puting peteng. Ang 3 singsing ng espiritu sa kanyang katawan ay agad na lumipat sa 2 gintong aura, at ang mga gintong kaliskis ay nakakabit. Puff! Ang mga kuko ng gintong dragon ay nahulog ng marahas at direktang tumusok sa ulo nitong kaluluwa ng demonyong dakilang puting peteng na nilinang sa libu-libong taon, at ang isa ay lumubog sa buong bisig. Kasabay nito, isang mabangis na tingin ang sumilay sa mga mata ni Tang Wulan. Kung nais mong mabuhay mula sa kamatayan, hindi ka dapat magkaroon ng anumang pag-aalinlangan, huwag mag-alinlangan at lumambat. Ang madilim na gintong liwanag ay kumislap mula sa kanyang kanang braso. Sa sumunod na sandali, ang demonyong kaluluwang Great White Shark na ito, na mahigit 6 na metro ang haba, ay biglang nagwatek-watek at naging 12-12 ng mga fragment, lumilipad sa buong kalangitan na may kasamang madugong bagyo. Tinapakan ni Tang Wulan ang bangkay ng pinakamalaking Demon Soul Great White Shark gamit ang kanyang kanang paa, inilabas mula sa momentum, at lumipad palabas sa direksyon ng diagonal na tinek. Matapos ipasok ang Golden Dragon Claw sa ulo ng Demon Soul Great White Shark, agad niyang pinili na magbigay ng inspirasyon sa Dark Golden Terrible Claw, umaasa sa kakilakilabot na epekto ng Dark Golden Demon Claw upang putulin ang Demon Soul Great White Shark. Ang Demon Soul Great White Shark ay labis na uhaw sa dugo at may nakatutuwang pagtugis para sa lahat ng laman at dugo, kahit na ito ay pareho ang uri. Ang kaalaman na natutunan sa Shrek Academy ay gumanap ng isang napakahalagang papel sa sandaling ito. Ang laman at dugong bumabagsak mula sa langit ay talagang umaakit sa halos lahat ng kaluluwa ng demonyong malalaking puting peteng. Nagmamadaling lumabas si Tang Wulan upang pakawalan muli ang asul na pilak na damo, 12-12 ng asul na pilak na damo ang sabay-sabay na hamampos sa ibabaw ng dagat, tinutulak ang kanyang katawan upang lumipad muli ng paalang. Matapos iwasan ang kaluluwa ng demonyo na malalaking puting peteng sa ibaba, diretso siyang bumulusok sa dagat. Malamig ang dagat, hinimas ni Tang Wulan ang kanyang katawan at buhok ng masigla, hinugasan ang dagwang hininga sa kanyang katawan. Ang madugong amoy ay maaaring makaakit ng kaluluwa ng demonyo na dakilang puting peteng, ngunit sa oras na ito, dahil sa malaking dami ng laman at dugo mula sa dating kaluluwa ng demonyo na bangkay ng dakilang puting peteng, ang kanyang madugong amoy ay natural na hindi gaanong kaakit-akit. Samantalahin ang pagkakataong hugasan muna ang kanyang katawan. Kung magpapatuloy ka sa pagtakas ay magkakaroon ka ng pagkakataon.
Kung hindi, sa amoy ng Demon Soul Great White Shark, natatakot ako na maamoy niya ang kanyang katawan kahit na 10 milya ang layo. Pagkatapos ng maikling paghuhugas ng kanyang katawan, muling ginamit ni Tang Wulan ang asul na pilak na damo para tumalon, umaasa sa asul na pilak na mga baging ng damo na tumama sa ibabaw ng tubig, naghahanap ng direksyon, at nagngangalit na tumakbo. Habang nasa himpapawid, nagpakita ng ibang kulay ang mukha ni Muye. Kahit na nakita niya si Tang Wulan na nakikipaglaban sa pagitan ng mga Sea Soul Beast sa malalim na dagat sa mga araw na ito ay nasa malalim na dagat din. Walang alinlangan, sa ibabaw ng dagat, ang pagiging epektibo ng pakikipaglaban ni Tang Wulan ay lampas sa kanyang inaasahan. Ang batang ito ang pinakamahusay na pagpipilian kahit na siya ay madaling makibagay, umaatake, at mahinahon. Hindi nakakagulat na ito ay isang maliit na halimaw upang maging isang tao sa panlabas na patio ng Shrek Academy. Gayunpaman, kung sa palagay niya ay tapos na ito, magiging mali siya. Sa di kalayuan, mabilis na nilamon ng Demon Soul Great White Shark ang katawan ng kanilang mga kasama. Biglang, isang demonyong kaluluwa Great White Shark na may napakalaking katawan na may pilak na pattern sa likod nito ay marahas na nagtaas ng ulo, at ang dorsal fin nito ay nanginginig. Sa sumunod na sandali, bigla itong bumilis at lumangoy ng diretsyo sa direksyon ni Tang Wulan. Matapos dumaan sa lugar kung saan hinuhugasan ni Tang Wulan ang kanyang katawan, huminto ito sandali. Pagkatapos, muli itong bumilis at dumiretsyo sa direksyon ng pagtakas ni Tang Wulan. Ang iba pang malalaking puting petang ay sumunod na malapit sa likuran at naggaod sa dagat. Isang serye ng mga puting alon ng tubig. May malalim na pagsasaliksik si Muya sa lahat ng uri ng Soul Beast at lahat ng uri ng pagkain sa antas ng kayamanan ng langit, materyal at lupa. Ang dugo na iwiwaisak niya kay Tang Wulan ay isang uri ng dugo na tinatawag na Deep Sea Demon Whale, at ang Demon Soul Great White Shark at Deep Sea Magic Whale ay natural na mga kaaway, at lahat sila ay mga overlord sa dagat. Sa relatibong pagsasalita, ang Deep Sea Demon Whale clan ay mas makapangyarihan, ngunit ang bilang ay mas bihira kaysa sa Demon Soul Great White Shark. Ang dugo ng Deep Sea Magic Whale ay may isang katangian, ito ay may partikular na malakas na pagdidikit, at sa sandaling ito ay nakatagpo ng isang malakas na pagbabago-bago ng chi at dugo, ito ay magbubunga ng mas matinding lasa. Paanong hindi makikilala ng Demon Soul Great White Shark ang hininga ng mga natural na kaaway? Natural, nagpursigi siya sa paghabol. Tumalon si Tang Wulan sa dagat at lumingon paminsan-minsan. Nang makita niya ang kaluluwa ng demonyo na malalaking puting petang na humahabol, palapit ng palapit sa kanya, mapait din ang mukha niya. Paanong hindi niya akalain na ang mga kamay at paa na ginawa ni Makino sa kanya ay hindi matatanggal sa pamamagitan ng paghuhugas? Paano gawin? Sa oras na ito, kailangan niyang harapin ang isang mahirap na pagpipilian. Mabuhay. Kung gusto mong mabuhay, halatang walang silbi ang umasa sa pagtakas. Narito ang isang walang katapusang karagatan, walang lugar upang itago ito sa lahat. Imposibleng makatakas, kaya ang tanging paraan upang mabuhay ay ang lumaban hanggang kamatayan. Sa pamamagitan lamang ng pagpatay sa lahat ng Deep Sea Magic Whale ay magkakaroon ng isa ng posibilidad na mabuhay. Patuloy na tumakas. Kapag naubos na ang kanyang enerhiya, siya pa rin ang magiging pagkain ng Demon Soul Great White Sharks, at hindi na siya makakatakas sa Panginoon ng Dagat. Lumiwanag ang lilang-liwanag sa kanyang mga mata, at naging malinaw ang lahat sa paglabas ng Purple Magic Pupil. 47 Demon Soul Great White Sharks, hindi ang pinatay niya. Ang Demon Soul Great White Shark na sumusugod sa harap ay mahigit 10 metro ang haba, at may malabong pilak na flash sa likod nito. Marahil ito ay isang 10,000 taong antas ng demonyong kaluluwa na dakilang puting petang, at ito rin ang pinakamababante sa kanya. Kung ito ay nasa lupa, 12,000 taong gulang na Soul Beast, na may kasalukuyang cultivation base ni Tang Wulan, ay maaaring wala talaga sa paningin. Ngunit iba ang 10,000 years Soul Beast, iyon ang pag-iral na tunay na maaaring magbanta sa kanyang buhay. Pero, ano? Kahit anong mangyari, kailangan kong mabuhay. Lumaban ka. Isang matalim na liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata, at huminga ng malalim si Tang Wulan at pinitik ang kanyang kanang kamay. Isang dilaw na ilaw ang agad na lumitaw sa kanyang likuran, at ito ay ang kanyang dilaw na mecha. Bago pa makapag-react si Muye sa langit, ginamit ni Tang Wulan ang asul na pilak na baging ng damo para sampilan ang espongha, at ang kanyang katawan ay agad na bumagsak sa dilaw na klaseng mecha. Ang dilaw na mecha ay biglang lumiwanag, na may isang flash ng liwanag sa likod nito, at kinuha nito ang katawan ni Tang Wulan upang lumipad palayo sa malayo. Ang Demon Soul Great White Shark sa ibaba ay biglang nawala ang amoy ng katawan ni Tang Wulan, at ang bilis ay biglang bumagal. Ngunit sa sandaling ito, isang pulang dugo na figure ang hamarang sa dilaw na mecha sa gitna ng hangin. Lumabas ka mag-isa at tumalon pababa, o dapat kong lansagin ang iyong mecha at ihagis ka. Malinaw na hindi susuportahan ni Muya ang panloloko ni Tang Wulan. Sa pagtingin sa antas ng Diyos na mecha sa kanyang harapan, hindi nagbago ang mukha ni Tang Wulan sa dilaw na antas ng mecha. Naisip na niya ang sitwasyong ito. Ang dahilan kung bakit siya nasa yellow level mecha ay dahil may gagawin siya. Gawin. Kasabay nito, hayaan ang iyong sarili na makahinga ng maluwag. 3 subo sa 2 ang kumain ng pagkaing inihanda nila para ilagay sa dilaw na mecha noon,
at saka nagkunwaring medyo nataranta, tumalon ako mag-isa. Huwag mong sirain ang mecha ko. Ang kinain niya sa oras na ito ay tahimik na nailigtas, at binigyan siya ni Muya ng treasure level na pagkain. Ang mga pagkain ito ay mayaman sa mga sustansya at maaaring maglagay muli ng kanyang sariling chi at dugo sa unang pagkakataon. Ang buffering tulad nito ay magbibigay sa kanya ng mas mahusay na kaalaman sa susunod na labanan. Huminga ng malalim si Tang Wulan, bumukas ang yellow level na mecha breastplate, at tumalon siyang muli. Matapos ang buffer na ito, kasama ang pagkain na kanyang kinain, mabilis niyang nabawi ang ilan sa kanyang pisikal na fitness. Ang dilaw na ilaw ay kumislap, at ang mecha ay muling ibinalik sa ring. Si Tang Wulan mismo ay nahulog mismo sa dagat. Bahagyang ipinikit niya ang kanyang mga mata, at lumabas sa kanyang katawan ang mga piraso ng gintong kaliskis, at naging malalim at tahimik ang kanyang hininga. Pinipigilan na huwag lumubog ng mas malalim ang kanyang katawan. Habang naramdaman ni Makino, sa ibabaw ng dagat, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay higit pa kaysa sa ilalim ng dagat. Ang Demon Soul Great White Shark ay may napakasensitibong pangamoy, at natuklasan niya ang kanyang pag-iral sa susunod na sandali pagkatapos niyang pumasok sa dagat. Ang malalaking figure ay biglang bumilis at dumiretso sa direksyon ni Tang Wulan. Ang kanyang mga mata ay naging kulay ube, at ang mga gintong kaliskis ay sumasakop sa kanyang buong katawan. Bagamat siya ay nakalubog sa dagat, si Tang Wulan ay naglabas ng hindi maipaliwanag na matibay na hininga. Papalapit ng papalapit ang kaluluwa ng demonyo na malalaking puting piting, at ang mga tuldok ng bituin ay lumitaw sa kanang kamay ni Tang Wulan, at tahimik na lumabas ang sandata ng labanan, na tinatakpan ng kanyang kanang kamay at bisig, at isang malakas na pakiramdam ng kapangyarihan ang kumalat sa kanyang katawan. Isang mahigpit na tingin ang lumitaw sa kanyang mga mata, lumulutang lamang sa parehong lugar, naghihintay sa pagdating ng kaluluwa ng demonyong malalaking puting piting. Papalapit ng papalapit, ang harapan ng 10,000 taon na demonyong kaluluwa Great White Shark ay naglabas ng mabangis na aura. Nang makitang malapit na itong makarating sa harapan, marahas nitong ibinuka ang bibig, at isang ulap ng puting liwanag ang bumulwak mula rito, at dumiretso sa Tang Wulan upang bambahin ito. Sa 10,000 taon ng paglilinang, ang karunungan ng Soul Beast ay napakalapit na sa mga tao, hindi ito nilapitan ng walang ingat, ngunit direktang umatake. Nag-cross arm si Tang Wulan, ang kanang braso ay nasa harap, at ang buong katawan niya ay nakabaluktot. Ang buong katawan ay nababalot ng gintong kaliskis. Hindi siya umiwas, ni gumamit ng anumang paraan ng pag-atake, kaya ginamit na lang niya ang kanyang katawan para makayanan ang pag-ataking ito. Boom! Ang puting ilaw ay humihip, at sa isang iglap, naramdaman ni Tang Wulan na ang kanyang katawan ay malapit ng tuluyang bumagsak sa mga molekula ng tubig. Ang buong tao ay direktang hinaypan mula sa ilalim ng tubig, ang buong katawan ay kumikislap ng puting liwanag, at ang gintong katawan ng dragon ay nagpo-protekta sa kanya. Nabuhay sa kanyang katawan, ngunit nabigla pa rin ang kanyang dugo ay tumalsik ng husto. Si Makino, na nanunood ng labanan mula sa himpapawid, ay natigilan din. Anong ginagawa niya? Paano niya magagawa ang pag-atake ng 10,000 Year Soul Beast ng direkta? Subconsciously, naikuyong ni Muya ang kanyang mga kamao. Siyempre hindi niya hahayaang mamatay si Tang Wulan, ngunit ngayon ang ika-49 na araw, at ito na ang kanyang huling pagkakataon. Huminga ng malalim, pinipigilan ang kanyang panloob na pagnanais na iligtas, pinili niyang maniwala kay Tang Wulan, na ang matalino at matigas na batang ito ay hindi magiging walang layunin. Nakita ng One Ian Demon Soul Great White Shark si Tang Wulan na pinasabog, at isang uhaw sa dugo na liwanag ang kumislap sa kanyang mga mata. Sa sandaling ito, ang ilang Demon Soul Great White Shark sa magkabilang panig ay bumangon sa hangin, ibinuka ang kanilang mga bibig patungo kay Tang Wulan at nilamon sila. Isang mahinang dagandong ang tumunog. Isang malakas na aura ang lumabas mula sa 10,000 Years Demon Soul Great White Shark, at ang mga alon ng tubig ay umaagos mula sa dagat, humampot sa ilang Demon Soul Great White Shark na sumugod patungo sa Tang Wulan. Paano ito magiging napakasarap para sa iba? Ang 10,000 Years Demon Soul Great White Shark ay bumangon sa kalangitan. Nang sumabog ang katawan nito ay kasing bilis ng kidlat. Agad itong tumakbo palabas ng dagat at lumapit kay Tang Wulan. Bamuka ang malaking bibig at dumiretso sa kagat ni Tang Wulan. Tila hinimete si Tang Wulan sa pambobomba kanina lang, hindi na nabaluktot ang kanyang katawan, ganap itong nabigla at bumagsak na parang free fall. Ang napakalaking bibig ng 10,000 Years Demon Soul Great White Shark ay sarado ng ganoon kaiyahiya. Pero wala pa rin siyang reaksyon. Hindi maganda. Sa oras na ito, kahit na gusto ni Muya, na isang antas ng title daw luo, na iligtas, huli na ang lahat. Paano kaya ito? Ito ay hindi tama. Ito ay ganap na hindi naaayon sa lakas ni Tang Wulan. Kahit na hindi siya ang kalaban ng 10,000 Years Soul Beast, hindi siya dapat nasa bingit ng kamatayan ng walang anumang pakikibaka. Ito ay ganap na abnormal. Gotcha. Ang 10,000 Years Demon Soul Great White Shark ay napakatuso. Sa matalas ng ngipin na parang kutsilyo, basta ang taong may amoy ng deep sea magic whale ay pinutol sa 2 piraso, pagkatapos ay walang panganib sa lahat. Nakatikom ang bibig, si Muye na bumaba mula sa langit ay nakapikit na ng hindi namamalayan,
at sa parehong oras ay marahas ang hangarin na pumatay sa kanyang puso. Ang tanging magagawa niya ngayon ay patayin ang lahat ng demonyong espiritong ito na malalaking puting piteng at ipaghiganti si Tang Wulan. Roar! Ang sigaw ay tumunog sa susunod na sandali. Si Muye, na nasa malapit na sa dagat, ay hindi namamalayan, dahil ang sigaw ay malinaw na hindi kay Tang Wulan. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya si Tang Wulan na ang buong katawan ay kumikinang na parang salamin. Mabilis na kumikislap ang mga gintong kaliskis sa kanyang katawan. Sa oras na ito, kalahati ng kanyang katawan ay nakagat sa bibig ng 10,000 Years Demon Soul Great White Shark, at ito pa rin ang itaas na katawan. Tanging ang posisyon sa ibaba ng baywang ang nakalabas sa labas. Gayunpaman, ang sigaw ay nagmula sa bibig ng 10,000 Years Demon Soul Great White Shark. Ang malaking bibig nito ay nakasara lang sandali, at pagkatapos ay bamuka ng husto, at ang dugo ay lumabas mula sa katawan sa isang iglap. Ang katawan ni Tang Wulan ay hindi nakagat sa kalahati ng matatalas ng ngipin. Sinamantala ang bibig ng 10,000 Years Demon Soul Great White Shark, ang kanyang katawan ay nabaluktot, at lahat ito ay binawi sa katawan ng 10,000 Years Demon Soul Great White Shark. Ang malaking katawan ng 10,000 Years Demon Soul Great White Shark ay nahulog mula sa langit at bumagsak sa ibabaw ng dagat, na nagsaboy ng hindi mabilang na mga tilamsik ng tubig. Ang malaking katawan nito ay pilipit na baliw, at patuloy na kumikislot, na nagpapakilos sa hindi mabilang na mga alon. Ang marahas na enerhiya ay lalong nagngangalit sa dagat, at mayroong 3 o 4 na libong taong gulang na malalaking puting piteng na magkakalapit, lahat sila ay nabasag. Ang ibang demonyong espiritu na malalaking puting piteng ay umiwas sa malayo, tinitingnan ng pinuno na may kainahinala. Puff! Sumambulat ang dugo, at isang malaking butas ang naputol mula sa likod ng 10,000 Years Demon Soul Great White Shark, at pagkatapos, isang itim na halo ang lumabas sa katawan nito na unti-unting tumigil sa pagpupumiglas. 10,000 taong espiritong singsing. Oo, iyon ang 10,000 taong spirit ring na bihirang makita sa mundo ng mga spirit masters. Nangangahulugan din ito na ang Great White Shark, ang 10,000 Years Demon Soul, ay namatay. Isang figure ang lumabas mula sa likod ng 10,000 Years Demon Soul Great White Shark na nahihirapan, at ang kanyang buong katawan ay naliligo sa dugo. Ang mga kaliski sa kanyang katawan ay kumikinang na may nagbabadyang gininto ang kinang, tumuntong sa likod ng Demon Soul Great White Shark, at umuungal sa langit. Natigilan si Muya. Hindi niya inaasahan na ganito ang magiging resulta. Pagkatapos ng lahat, hindi siya walang layunin, ngunit talagang nakapatay siya ng 10,000 taong kaluluwang hayop na tulad nito. At pinatay din ang King of the Sea 1 Ian Demon Soul Great White Shark sa dagat. Siyempre ang lakas ni Tang Wulan ay hindi maaaring maging kalaban ng 10,000 Years Demon Soul Great White Shark, kahit sa ang anggulo, hindi. Sa puntong ito, siya mismo ay may malinaw na paghatol mula sa simula. Sa ganoong kaso, naiintindihan niya na ang kanyang mga pagkakataon ay hindi marami. Kung gusto mong talunin ang Demon Soul Great White Shark, may isang paraan lamang at isang pagkakataon lamang. Bigla niyang nalabanan ang pag-atake ng Demon Soul Great White Shark, at siya ay malubhang nasugatan, at ang pagtalsik ng dugo ay hindi isang pagkukunwari. Ngunit sa pamamagitan ng Golden Dragon Body at Right Arm Battle Armor, sinubukan pa rin niya ang kanyang makakaya na resolbahin ang maraming bilang ng mga pag-atake mula sa 10,000 Years Demon Soul Great White Shark. Pagkatapos ng lahat, ito ay pansamantalang pag-atake lamang ng dakilang puting piteng. Palibhas ay nasa himpapawid, siya ay naging pagkain sa mga mata ng kaluluwa ng demonyong malalaking puting piteng. Gaya ng hinulaan ni Tang Wulan, bilang masarap na pagkain, imposibleng ibigay siya ng 10,000 Years Demon Soul Great White Shark sa ibang mga piteng. Kaya naman, ibinuka nito ang bibig at nagmamadaling umakyat, kumagat kay Tang Wulan. Lumunok man ito o kumagat, nasa loob ito ng plano ni Tang Wulan. Ang Golden Dragon Overlord Body ay naging inspirasyon sa huling kritikal na sandali. Sa dagat, ang Golden Dragon Tyrant Body ay talagang hamina, dahil halos lahat ng Sea Spirit Beast ay may mahabang paraan ng pag-atake, at ang Golden Dragon Tyrant Body ay maaari lamang pukawin ng pinakamalakas na kapangyarihan kapag ito ay malapit na. Kaya si Tang Wulan ay tumataya na ang 10,000 Years Demon Soul Great White Shark ay darating at lalamunan siya. Nagtagumpay siya. Sa unang pagpapakita ng kahinaan ng kalaban, siya ay naging pagkain sa mga mata ng 10,000 Years Demon Soul Great White Shark, at ang Golden Dragon Tyrant na katawan, tulad ng kanyang hinusgahan, ay dinala lamang ang nakakatakot na kagat ng Demon Soul Great White Shark. Medyo malakas ang pangangatawan ni Tang Wulan at ang depensa ng katawan ng Gintong Dragon, at sa dominanteng estado, tumataas ang depensa. Kahit na ang lakas ng kagat ng 10,000 Years Demon Soul Great White Shark ay hindi makakagat ng kanyang katawan ng sabay-sabay. Ang Golden Dragon na si Deinonychus ay natural na hindi sinasadyang ice swipe ito sa lalamunan ng 10,000 Years Demon Soul Great White Shark. Gaano man kalakas ang isang nilalang, ang loob ng katawan nito ang pinakamahina nitong lugar. Ang 10,000 Years Demon Soul Great White Shark ay walang exception. Ang resulta pagkatapos nito ay maaaring isipin. Nakatayo sa likuran ng 10,000 Years Demon Soul Great White Shark, ang mga buto ng buong katawan ay tila nalaglag, lalo na sa kagat.
Bagamat nilabanan ito ng katawan ng gintong dragon, bali pa rin ang baywang ni Tang Wulan. Sakit. Pero ano? Ito ay ang sarili na nabubuhay. Hindi pa rin niya napigil ang mapasigaw sa langit, kumukulo ang dugo sa kanyang katawan, umiikot-ikot, bumabawi sa matinding pinsalang natamo. Gayunpaman, sa sumunod na sandali ay biglang huminto ang boses ni Tang Wulan, dahil ang grupo ng mga demonyong kaluluwa na malalaking puting peteng sa dikalayuan ay huminto lamang sandali, at pagkatapos ay nagmamadaling umakyat. Ito. Iba ba ito sa normal? Napatay ang pinuno ng Soul Beast, bakit hindi tumakbo ang iba? Hindi ba sila natatakot sa kamatayan? Ang ekspresyon ng mukha ni Tang Wulan ay medyo matigas, at ang sitwasyon sa harap niya ay tila medyo naiiba sa kanyang hinusgahan. Napatay ang 10,000 years Demon Soul Great White Shark na pinakabanta sa kanya. Kung gayon, hindi ba dapat tumakas ang ibang Demon Soul Great White Shark sa unang lugar? Ito ay kalikasan. Gayunpaman, ang likas na katangian ng Demon Soul Great White Shark ay malinaw na naiiba sa likas na naisip niya. Paano gawin? Si Tang Wulan ay nagpakita ng mapurol na tingin sa kanyang mukha, na nakaharap sa 1,000 taong gulang na kaluluwa ng demonyo na malalaking puting peteng, siya ay talagang medyo nataranta. Kahit na napatay niya ang 10,000 years Demon Soul Great White Shark, tila naging maayos ito, ngunit tiniis niya ang napakalakas na pag-atake, kasama ang kasunod na pagsiklab. Ang kanyang pisikal na tibay at kapangyarihan ng kaluluwa ay lubos na natupok. Ito ay mas mababa pa sa 1/3 ng lakas ng peak state. At ang kailangan niyang harapin ay higit sa 40,000 taong gulang na Great White Shark. Mahawakan kaya niya? Ang sagot ay walang alinlangan na hindi. Lumipad muli si Makino sa mataas na lugar, na may masayang ngiti sa kanyang mukha, at sinabi sa kanyang sarili, mabango na bata, sa tingin mo ba ay nasa lupa ito? Ang uhaw sa dugo ng Demon Soul Great White Shark ay hindi lamang basta-basta pag-uusap. Sa kanilang mga mata, mayroon lamang dugong pagkain na nagpapataas ng kanilang sariling lakas, kahit na sila ay katulad ng uri. Ang bangkay ng Demon Soul ay talagang kaakit-akit para sa kanila. Tumakas at palayain ka. Natatakot ako, hindi mo alam ang kanilang kalikasan. Hindi alam ni Tang Wulan, ngunit hindi siya maaaring manatiling matamlay. Dahil malapit na ang Demon Soul Great White Shark Group, ang mga ulap ng puting liwanag ay lumipad mula sa lahat ng direksyon. Walang paraan para maiwasan ito. Agad na ginawa ni Tang Wulan ang pinakatamang tugon. Tumalon siya at tumalon pabalik sa likod ng 10,000 years Demon Soul Great White Shark, at kasabay ng pagkulot ng kanyang katawan. Boom! Hindi mabilang na mga dagandong ang tumunog, at ang katawan ng 10,000 years Demon Soul Great White Shark ay nabasag ng bombardment. Gayunpaman, kahit na ito ay isang bangkay, ito ay isang pag-iral na nilinang sa loob ng libu-libong taon. Medyo malakas ang depensa. Direktang nahulog si Tang Wulan sa tubig, ngunit limitado ang epekto na natanggap nito. Nagdagsaan ang malalaking grupo ng 1,000-year Demon Soul Great White Sharks, ngunit hindi nagtagal ay natuklasan niya na hindi lahat sila ay lumalapit sa kanya. Maraming 1,000-year Demon Soul Great White Sharks ang sumugod patungo sa mga sirang bangkay. Pati ang amo ko kumakain nito. Si Tang Wulan, na palaging banayad at magalang, ay hindi napigil ang sumabog sa kanyang puso. Hayop talaga ito. Sa wakas ay naunawaan ni Tang Wulan kung ano ang mga katangian ng Demon Soul Great White Shark. Mabilis na nabitawan ang asul na pilak na damo, idiniin ng gusto, at iniangat ang kanyang katawan sa hangin. Kailangan mong lumayo sa bangkay ng 10,000 years Demon Soul Great White Shark para magkaroon ng pagkakataong mabuhay. Ang bughaw na pilak na damo ay tumama sa dagat, na humantong sa kanya upang tumakas. Sa oras na ito, ang dagat ay pulang dugo na, at ang asul na pilak na damo na inilabas ni Tang Wulan ay nabahira ng dugo ng 10,000 years Demon Soul Great White Shark. Ang malinaw na asul ay natatakpan ng isang layer ng pula ng dugo, na nagniningning sa liwanag ng buwan. Susunod, mayroong isang uri ng kakaibang kagandahan. Isang demonyong kaluluwa ang dakilang puting peteng ang sumugod at hinabol ang kanyang katawan. Ikinaway ni Tang Wulan ang kanyang kanang kamay, at isang grupo ng makinang na pilak na liwanag ang lumipad mula sa kanyang kamay. Sa likod ng silver light ay nabalot ng asul na pilak na damo. Sa pamamagitan ng boom, ito ay nasa gitna ng ulo ng Demon Soul Great White Shark. Diretso itong binasag ng puwersa sa ilalim ng dagat. Hinayla ni Tang Wulan ang asul na pilak na damo at binawi ang kanyang espiritu na nagpapanday at lumulubog na pilak na martilyo. Kasabay nito, ang kanyang katawan ay kumikislap, at siya ay nahulog sa dagat na ang kanyang mga daliri sa paa ay bahagyang nasa dagat, at ang baging ay tumama muli sa dagat, na pinaakyat ang kanyang sarili. Sa sandaling ito, biglang tumaas ang isang bilog ng kakaibang alon mula sa ibabaw ng dagat, at pagkatapos ay dumagsa ang 12 ng mga haligi ng tubig. Ang ripple ay dumampi sa katawan ni Tang Wulan, at si Tang Wulan ay biglang nanigas, at ang dugo sa kanyang katawan ay tila bahagyang nag-iba-iba kasunod ng alon. Naapektuhan ang bloodline at natural na naninigas ang katawan, at kahit ang kaliskis na inilabas ng katawan ng Golden Dragon ay nakuhang muli. For more videos, please like, share and subscribe.